Hindi inakala ni Liza na sa gitna ng engranding anibersaryo ng kumpanyang itinayo ng kanyang pamilya, doon niya makikita ang eksenang sisira sa lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa asawa niyang si Marco. Nakatayo siya sa balkonahe ng isang mamahaling hotel sa Makati, tanaw ang mga ilaw ng syudad na parang kumikislap na mga pangako, habang hawak ang isang baso ng champagne na halos hindi niya mag-alaw. Sa ibaba, nagkakasiyahan ang mga bisita, mga negosyante, politiko, at mga taong matagal nang nakadikit sa pangalan ng pamilya nila, pero sa taas, tila may ibang mundo na nagbubukas sa kanya. Napatingin siya sa loob ng suite nang marinig ang pamilyar na boses ni Marco, ngunit hindi ito ang boses na sanay siyang marinig. May lamang, may halong lihim, at may pangalan na hindi kanya. Sandali na lang, mahal, hindi niya alam. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ni Liza habang unti-unti siyang lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto. Sa loob, nakita niya si Marco, ang lalaking pinili niyang pagkatiwalaan ng buong buhay, niyayakap ang isang babaeng hindi niya kilala. Hindi ito basta yakap, ito ang uri ng yakap na puno ng pag-aari, ng pagnanais, ng pagtataksil. Napahigpit ang hawak ni Liza sa baso hanggang sa maramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Marco, halos pabulong niyang nasabi, pero sapat iyon para mapalingon ang dalawa. Ang mukha ni Marco ay biglang nawalan ng kulay, habang ang babae naman ay mabilis na kumalas, pero hindi agad umatras. Liza, huwag mo akong tawagin sa pangalan ko na parang wala kang ginagawang kalokohan. Biglang pumutok ang boses ni Liza, mas malakas kaysa inaasahan niya, dahilan para mapalingon ng ilang taong dumadaan sa hallway. Tumikim si Marco, pilit binubuo ang sarili. Hindi ito ang iniisip mo. Talaga, ano ba ang iniisip ko, Marco? Na ang asawa ko, nakasama ko sa harap ng lahat kanina, ay may ibang babaeng niyayakap sa loob ng hotel suite. Napatingin si Liza sa babae. At ikaw, sino ka? Hindi agad sumagot ang babae. May kakaibang kumpiyansa sa tindig nito, kahit halatang nahuli sa alanganin. Ako si Carla. Walang apelyido, walang paliwanag. Parang sapat na iyon. Napatawa si Liza, pero walang saya sa tunog. Carla, ang tapang mo naman para magpakilala. Liza, please, lumapit si Marco, pero umatras si Liza. Huwag mo akong lapitan. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Hindi ito simpleng selos. Hindi ito basta away mag-asawa. May mas malalim, may mas madilim. Sa likod ng eksenang ito, may mga tanong na matagal nang gumugulo sa kaniamga, kakaibang transaksyon sa kumpanya, mga meeting na hindi niya alam, mga dokumentong bigla na lang nawawala sa opisina. At ngayon, sa harap niya, tila may isang piraso ng puzzle na kusang lumitaw. Gaano na katagal? Diretsahang tanong niya. Tahimik si Marco. Iyon ang pinaka nakakatakot. Sagutin mo ako. 6 na buwan, mahina ngunit malinaw na sagot ni Carla. Napatingin si Marco sa kanya, parang hindi inaasahan ang pagsasalita nito. 6 na buwan, inulit ni Liza, dahan-dahan, parang sinusubukang namnamin ang sakit. Sa loob ng 6 na buwan, pinagtaksilan mo ako habang sabay nating pinapalago ang negosyo ng pamilya ko. Biglang tumigas ang mukha ni Marco. Hindi lang negosyo mo ang kumpanyang iyon, Liza. Ah, talaga? Sino ba ang nagmana? Sino ba ang anak ng nagtatag? Sumingit si Carla, tila hindi na makatiis. Baka dapat mong tanungin kung sino talaga ang may kontrol ngayon. Napatingin si Liza sa kanya, at sa sandaling iyon, may kakaibang kutob na sumibol sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Nagkatinginan sina Marco at Carla. Isang tahimik na komunikasyon. Isang lihim na matagal nang umiikot nang hindi niya alam. Liza, malalim ang buntong hininga ni Marco, may mga bagay na hindi mo naiintindihan tungkol sa kumpanya. Hindi ko naiintindihan. Ako ang CFO, Marco. Ako ang humahawak ng financial records. Ako ang atiyo ng problema, putol ni Carla. Ikaw ang humahawak, pero hindi ikaw ang nagdedesisyon. Parang may sumabog sa loob ng ulo ni Liza. Ano ang sinasabi mo? May mga kontrata na hindi dumadaan sa'yo. May mga proyekto na hindi nakapangalan sa kumpanya ninyo pero kumikita gamit ang pangalan nito. Humakbang si Liza paatras, parang nawalan ng balanse. Hindi posible. Posible, malamig na sagot ni Marco. At matagal na itong nangyayari. Napapikit si Liza. Sa loob ng ilang segundo, parang bumalik sa kanya ang lahat, ang mga papeles na hindi tugma ang figures, ang mga bank transfers na walang malinaw na source,
ang mga tawag ni Marco sa 10 oras ng gabi na sinasabi niyang urgent meeting. Ginagamit mo ang kumpanya ng pamilya ko para sa sarili mong operasyon. Hindi lang sarili ko, sagot ni Marco, bahagyang tumingin kay Carla. Kasama ko siya. Tumawa si Liza, pero basag ang tunog. Kaya pala hindi lang ito kabit. Kasosyo ka rin. Hindi mo ito maiintindihan, sabi ni Marco, pero wala nang lamang ang tono. Puro depensa na lang. Subukan mo akong ipaliwanag, hamon ni Liza, diretso ang tingin. Dahil sa ngayon, mukhang hindi lang puso ko ang niloko mo pati ang buong pamilya ko. Sandaling katahimikan ng bumalat sa kanila, pero hindi ito payapa. Mabigat, nakakasakal. Sa labas ng suite, patuloy ang ingay ng party, ang halakhakan ng mga taong walang ideya sa nangyayari sa loob. Kung ilalabas mo ito, mababang sabi ni Marco, madadami ang pangalan ninyo. Ang pangalan namin. Napangiti si Liza, pero may halong pait. Marco, ang pangalan namin ang ginagamit mo para kumita sa ilegal mong ginagawa. Biglang sumingit si Carla, walang ilegal kung walang ebidensya. Napatingin si Liza sa kanya, dahan-daang bumabalik ang lakas. Akala mo wala akong alam. Hindi agad sumagot si Carla. 6 na buwan mo akong niloloko, pero ilang taon mo na akong minamaliit. Tanong ni Liza kay Marco. Akala mo hindi ko mapapansin. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. May mga dokumento akong kinokolekta. May mga pattern akong sinusundan. At ngayon kumpleto na ang larawan. Bahagyang nanlaki ang mata ni Marco. Anong sinasabi mo? Lumapit si Liza sa kanya, halos magkadikit ang mukha nila. Sinasabi ko na hindi ako ang mahuhuli sa larong ito. Napalunok si Marco. Liza, hindi pa ako tapos. Umayos siya ng tayo, ibinalik ang posture ng isang babaeng sanay sa boardroom. Bukas, may meeting tayo sa opisina. At sisiguraduhin kung nandoon ang mga taong kailangan makaalam ng lahat. Hindi mo gagawin iyon, madiin ang sabi ni Marco. Subukan mo akong pigilan, sagot ni Liza, malamig na parang yelo. Napatingin siya kay Carla. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya galit lang. May determinasyon na. At ikaw kung akala mo matatapos ito sa eksenang ito, nagkakamali ka. Hindi sumagot si Carla, pero sa likod ng matapang na mukha nito, may bahagyang pag-alinlangan na lumitaw. Umalis si Liza sa suite nang hindi na lumilingon. Sa hallway, mas malinaw na ngayon ang ingay ng party, pero tila malayo na iyon sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, pero siguradong sigurado. Hindi pa tapos ang laban. Sa loob ng elevator, pinaikit niya ang mata sandali, pero hindi siya umiyak. Hindi pa. Hindi ngayon. Dahil alam niyang ang sakit na nararamdaman niya ay magiging sandata niya. Paglabas niya ng hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Tumigil siya sandali, tiningnan ang gusali, at sa isip niya, malinaw na ang susunod na hakbang. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil. Ito ay laban para sa pangalan ng pamilya niya, para sa katotohanan, at para sa kontrol na unti-unting inaagaw sa kanya nang hindi niya namamalayan. At sa kabilang banda ng syudad, sa loob ng isang madilim na opisina, may isang lalaking tahimik na nanunood ng CCTV feed mula sa hotel, pinapanood ang eksenang kakatapos lang mangyari. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagulat, para bang matagal na niya itong hinihintay. Simula na, bulong niya sa sarili, habang pinapatay ang monitor. Pagkatapos noon ay tumayo siya mula sa swivel chair, marahang itinuwid ang manggas ng kanyang barong na hindi na uso ngunit sadyang suot niya kapag gusto niyang magmukhang mas mapagkakatiwalaan kaysa sa tunay niyang pagkatao, at nilapitan ang salaming bintana ng opisina kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod na tila mga matang nakatingin pabalik sa kanya. Si Mayor Benjamin Vergara ay sanay sa ganoong pakiramdam, na parang lagi siyang may audience kahit mag-isa lang siya. Sa ibaba ng gusali, dumaraan ang mga sasakyan na parang tuloy-tuloy na agos ng mga lihim na hindi na mababawi kapag nakawala. Hindi niya kailangang ngumiti para maramdamang siya ang may kontrol. Sa mesa niya, katabi ng kristal na paperweight, may isang manipis na brown envelope na matagal na niyang hindi binubuksan. Isang lumang litrato, isang deed of sale, at isang handwritten note na may pamilyar na sulat kamay ng ama ni Liza. Tinapak niya iyon ng 2 daliri, marahan, gaya ng isang taong hindi minamadali ang sandaling matagal na niyang hinintay. Tingnan natin kung sino ang unang luluhod, sabi niya, halos hindi gumagalaw ang mga labi. Samantala, sa sasakyan niya,
Si Liza ay nakatingin lamang sa windshield kahit nakaandar na ang kotse at ilang minuto nang naghihintay ang driver sa susunod niyang sasabihin. Hindi niya kayang huminga ng normal. Ang dibdib niya ay panang init at ginaw na sabay na sumasalubong sa bawat alaala ng eksenang iniwan niya sa hotel. Nang mag-vibrate ang cellphone niya, akala niya si Marco, ngunit nang tingnan niya ang screen, pangalan ng kapatid niyang si Paulo ang lumitaw. Hindi muna niya sinagot. Hinayaan niya itong tumunog hanggang sa mamatay ang liwanag ng screen. Isinandal niya ang ulo sa headrest at pumikit. Ang amoy ng leather sa kotse, ang bahagyang halimuyak ng pabango niyang isinuot para sa party, at ang malayong busina mula sa kalsada ay nagsama-sama sa isang kakaibang himig ng pagkasira. Hindi siya umiiyak, pero may namumuong bigat sa lalamunan niya na para bang bawat hindi niya pagluha ay nagiging matulis na piraso ng salamin sa loob. Sa isip niya, paulit-ulit ang sinabi ni Carla, may mga kontrata na hindi dumadaan sa'yo. Hindi pwedeng wala siyang napansin. Hindi pwedeng nagpaloko siya ng ganoon katagal. Ngunit habang sinusuri niya sa isip ang mga buwan na lumipas, mas lalong lumilinaw ang mas masakit na tanong, napansin ba niya? Pero pinili niyang maniwala kay Marco dahil mas madaling maging asawa kaysa maging kalaban. Ma'am, maingat na tanong ng driver. Sa bahay po ba tayo? Dahan-daang iminulat ni Liza ang mga mata. Hindi, lumunok muna siya bago nagsalita ulit. Sa opisina, napatingin ang driver sa rearview mirror, worry nagtaka dahil alas 11 na ng gabi, ngunit hindi na nagtanong. Umusad ang sasakyan. Habang binabagtas nila ang EDSA, natanong ni Liza ang naglalakihang billboard, ang mga saradong tindahan, ang iilang convenience store na buhay pa ang ilaw, at ang mga taong nasa bangkita na abala sa kani-kanilang buhay na parang walang pamilyang maaaring bumagsak sa loob lang ng isang gabi. Naramdaman niyang may tumatawag na naman. Ngayon ay si Marco. Pinanood niya lang ang pangalan nito sa screen, nanginginig ang ilaw sa loob ng kotse sa bawat lubak na madaanan, bago niya pinindot ang silent at ibinaba ang telepono sa kandangan. Tumawag ulit, at ulit. Sa ikalimang tawag, sa kanya sinagot, hindi para makinig kundi para marinig ang tono. Nasaan ka? Bungad agad ni Marco. Walang paghingi ng tawad. Walang kahit simpleng pag-iingat. Puro kontrol. Puro paghabol sa sitwasyong nawawala sa kamay niya. Bakit? Malamig na sagot ni Liza. Para tapusin ang dapat pag-usapan ng pribado. Napakagat si Liza sa loob ng pisngi niya. Pribado. Gaya ng ginagawa niyo sa suite. Narinig niya ang marahas na paghinga ni Marco sa kabilang linya. Hindi ka nakikinig. Mas malaki ito kaysa sa atin. Tama ka, sabi niya, tumitig sa dilim sa labas. Mas malaki ito kaysa sa atin. Kaya hindi ko na ito hahayaang manatiling usapang mag-asawa. Liza, makinig ka sakin. Kapag dinala mo to sa board, hindi lang ako ang babagsak. Pati ang kumpanya, pati pamilya mo. Natawa siya ng mahina, pero toy ang tunog. Nakakatawa ka talaga. Ikaw na nang abuso sa pangalan namin, ikaw pa ang nagsasabing ililigtas mo kami. Hindi ako ang kaaway mo. Sino? Yung babae mo? O yung mga taong nakikinabang kasama mo? Ilang segundong katahimikan ang sumunod, at sa katahimikang iyon mas marami siyang nakuha kaysa sa anumang paliwanag. Pagkatapos ay ibinaba ni Marco ang boses. May mga pangalan dito na hindi mo kayang kalabanin. Biglang bumigat ang likod ni Liza. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, tigilan mo na habang maaga pa. At pinatay na ni Marco ang tawag. Ilang saglit na nakatitig lang si Liza sa screen, parang sinusubukang habulin ang huling himig ng boses nito. Walang pagbabanta na tuwiran, ngunit sapat ang pahiwatig para maramdaman niya ang gilid ng bangin. Nang makarating sila sa headquarters ng Villanueva Holdings sa Ortigas, halos patay na ang buong gusali maliban sa iilang ilaw sa security desk at sa isang palapag kung saan naroon ang finance department. Pagbukas pa lang ng pinto ng kotse, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi at ang amoy ng semento na basa sa ambon. Sa loob ng lobby, sumalo daw ang gwardya. Ma'am, gabi na po. May kukunin lang ako, sagot niya. Sanay ang mga tao sa kanya. Sanay sila sa pamilyang Villanueva. Sanay sa biglang utos, sa late-night meetings, sa mga lihim na hindi nila dapat tanungin. Sa elevator, tinitigan ni Liza ang sarili sa salamin. Maayos pa rin ang makeup niya, ngunit hindi na niya kilala ang tingin sa mga mata niya. Hindi ito ang itsura ng babaeng iniwan ng party ng nasaktan lang na asawa. Ito ang itsura ng taong napilitang tanggapin na maraming buwan,
Marahil taon, siyang nakatira sa bahay na may apoy sa ilalim ng sahig. Pagdating niya sa opisina, siya mismo ang nagbukas ng ilaw sa CFO wing. Ang malamig na fluorescence ay agad sumalubong sa kanya, nagbunyag ng mga glass walls, metal cabinets, at ang hindi gumagalaw na tahimik na parang naghihintay din. Dumiretso siya sa private office niya at binuksan ang drawer sa pinakailalim ng aparador. Kinuha niya ang isang flash drive, 2 photocopy ng ledger, at isang notebook na kulay asul na pan ng sulat kamay niya. Dito niya itinatala ang lahat ng hindi niya maipasok sa official report, mga petsa, halagang hindi tugma, pangalan ng contractors na walang malinaw na background, at isang paulit-ulit na koneksyon sa isang shell company na ang opisyal na address ay isang lumang gusali sa Pasig. Habang isa-isang inilalatag ang mga papeles sa mesa, unti-unting bumabalik ang kanyang propesyonal na galaw. Humahagod ang mga daliri niya sa bawat pahina, tumitigil sa mga numero, sumusulat sa gilid, nagmamark ng red pen sa mga sequence ng transfer. May konting panginginig pa rin, pero bawat hinga ay mas buo kaysa kanina. Hanggang sa may kumatok, hindi malakas, 2 marahang katok lang, biglang tumigas ang balikat niya. Sino? Ako, si Evelyn. Napabuntong hininga si Liza at saka pinapasok ang assistant niyang mahigit 5 taon nang nasa tabi niya. May hawak itong paper bag at mukhang bagong dating mula sa pantry. Alam kong nandito kayo, sabi ni Evelyn, maingat ang boses. Nakita ko po sa system na na-access ang office niyo. Tiningnan niya si Liza, saka ang kalat ng dokumento sa mesa. Hindi siya tanga. May problema po ba? Meron, sagot ni Liza. Walang saysay ang pagsisinungaling sa isang taong ilang taon nang nakakabasa ng mood niya sa simpleng pagsara ng pinto. At kailangan ko ng tulong. Inilapag ni Evelyn ang paper bag. Kape po sana, pero mukhang kulang pa yan. Sandaling sumilay ang isang tuyong ngiti sa labi ni Liza. Umupo ka. Sa sumunod na 30 minuto, hindi niya kinuwento ang pagtataksil. Hindi pa niya kayang pangalanan iyon ng malakas. Ang ikinwento niya ay ang bahagi ng kumpanya, ang mga kaina-hinalang kontrata, ang pattern ng mga pirma, at ang posibleng sabuatan ni Marcos sa mga external contractors. Tahimik lang si Evelyn habang nakikinig, pero halatang bumibilis ang paghinga nito. Ma'am, mahina nitong sabi, may gusto sana akong sabihin noon pa. Napatingin si Liza. Ano iyon? Nilalaro ni Evelyn ang paper cup sa kamay niya, pinapaikot ang takip na parabang doon niya hinahanap ang tamang lakas ng loob. May 2 beses po akong pinatawag ni Sir Marco para maglabas ng financial folders na hindi ko naman schedule. Noong una, inisip ko normal lang. Pero noong pangalawa, ipinapasok niya ako sa conference room pagkatapos ng office hours. Andoon din si Attorney Rojas at may babae pong kasama. Carla, hindi sigurado ngunit mabilis ang tanong ni Liza. Umiling si Evelyn. Hindi ko po kilala, pero naka-blazer siya, matangkad, at parang hindi empleyado natin. Narinig ko pong binanggit ang salitang rezoning at North Property. Ang mga salitang iyon ay agad sumiklab sa isip ni Liza. North Property, ang lupa sa San Rafael na matagal ng sentro ng tensyon sa pamilya nila. Lupang gustong ibenta ng ama niya noon para gawing mixed-use township, pero tinutulan ng lola nila dahil minana raw iyon sa ninuno nilang hindi dapat pinapakinabangan ng dayo. Lupang ilang beses nang pinuntirya ng mga politiko dahil sakop ng planong road expansion. Sigurado ka? Tanong ni Liza. Opo, bakit hindi mo sinabi? Huminga ng malalim si Evelyn. Kasi po, pagkatapos nun, may nag-text sa akin na huwag daw akong makialam sa mga lampas sa posisyon ko kung gusto kong manatili sa trabaho. Bumagsak ang tingin ni Liza sa mesa. Ang mga ugat sa leeg niya ay kumirot. Hindi lang siya ang tinatakot. Maingat, sistematiko, at matagal na pala itong isinasagawa. May kopya ka ng text. Tumango si Evelyn at agad kinuha ang cellphone. Ipinakita niya ang screenshot. Anonymous number. Simpleng mensahe. Ngunit sa ilalim yun ay ang parehong uri ng kapangyarihang gustong panatilihin ang katahimikan. Habang tinititigan iyon ni Liza, tumunog ang landline sa mesa niya, dahilan para mapatingin silang dalawa. Gabi na. Walang dapat tumatawag doon. Pinagmasdan muna niya ang telepono na parang may sariling hininga. Sa kanya dahan-daang inangat ang receiver. Hello. May ilang segundo ng static, pagkatapos ay isang boses ng matandang babae ang nagsalita. Babae ka talaga ng tatay mo. Sa gitna ka pa ng gulo humahanap ng katotohanan.
Napahigpit ang hawak ni Liza sa receiver. Sino ito? Ang taong makapagsasabi sa'yo kung bakit gustong-gusto nilang makuha ang San Rafael property. Bumagal ang lahat sa paligid niya. Pati ang fluorescent hum sa kisame ay tila umurong sa malayo. Anong alam mo? Alam ko kung bakit namatay sa galit ang lola mo nang mabasa ang unang draft ng testamento ng ama mo. Alam ko kung bakit galit na galit si Mayor Vergara sa pamilya ninyo kahit sa publiko ay parang kaibigan siya. Napatingin si Liza kay Evelyn, na tahimik na tumayo at lumayo ng bahagya, inuunawa na may maselang usapan. Sabihin mo kung sino ka, mariing sabi ni Liza. Hindi mahalaga iyon ngayon. Ang mahalaga, huwag mong hayaang si Marco ang unang makahawak sa vault file. Anong vault file? Sa lumang bahay sa San Rafael. May bakal na cabinet sa likod ng altar room. May false panel. Hanapin mo ang file na may label na BV17. Kapag nakita iyon ni Marco o ni Vergara, tapos na kayo. At bago pa makatanong si Liza, naputol na ang linya. Nanatili siyang nakahawak sa telepono kahit wala ng boses sa kabila. Ang altar room. Ang lumang bahay sa San Rafael. Bata pa siya nang huli siyang magpunta roon. Isang bahay na amoy lumang kahoy at kandilang nauupos, na may mahabang pasilyo at nakakatakot na katahimikan sa gabi. Napansin ni Evelyn ang pamumutla ng mukha niya. Ma'am. Dahan-daang ibinaba ni Liza ang receiver. May pupuntahan tayo. Ngayon. Pero gabi na po, mas lalong hindi pwedeng bukas. Ilang saglit lamang ang ginugol nila sa pagtipon ng kailangan. Inilagay ni Liza ang flash drive, notebook, at ilang susi sa tote bag niya. Nag-text siya kay Paulo ng isang maikli pero mabigat na mensahe, kailangan kitang makita. Huwag mo munang tawagan si Mama. May sasabihin ako tungkol kay Marco at sa San Rafael. Halos agad dumating ang reply, anong nangyari? Nasaan ka? Hindi niya muna sinagot. Habang pababa sila sa elevator, napansin niya ang sariling refleksyon sa salamin kasama si Evelyn. Isang amo at assistant sa panlabas na tingin, pero sa gabing iyon para silang dalawang babaeng papasok sa lugar na matagal nang ayaw guluhin ng pamilya. Sa parking area, hamampas ang amoy ng langis at alikabok. Pinili ni Liza na siya ang magmaneho. Ayaw niyang may ibang makaalam kung saan sila pupunta. Habang binabaybay nila ang highway palabas ng lungsod, ang mga ilaw ay unti-unting namipis, napalitan ng mas may itim na bahagi ng daan, mga saradong karinderya sa gilid, at iilang gasoline station na may mapusyaw na liwanag. Tahimik si Evelyn sa passenger seat, ngunit ilang beses niya itong napansing sumusulyap kay Liza na para bang nais magsalita ngunit hindi malaman kung ano ang tamang unahin ng pag-aalala o ang pag-usisa. Si Liza naman ay parehong kamay sa manibela, mahigpit, halos hindi kumukurap. Sa isip niya, nagsasalpukan ng iba't ibang piraso. Ang pagtataksil ni Marco, ang Shell Companies, ang North Property, si Mayor Vergara, at ngayon, isang lihim na file sa lumang bahay. Ang pinakamasakit ay ang dahan-daang paglitaw ng posibilidad na ang pinakasentro ng lahat ay hindi lang pera. Maaaring mas matanda ito kaysa sa kasal nila. Mas matanda pa kaysa sa pag-upo niya sa finance seat ng kumpanya. Isang kasalanan ng nakaraang henerasyon na ngayon ay sinisingil sa kanya. Ma'am, mahinang sabi ni Evelyn habang nakatingin sa kalsada, pwede po bang magtanong? Magtanong ka, kung ang target nila ay ang lupa. Bakit hindi na lang nila bilhin ng diretso? Natawa ng mapait si Liza. Kasi may mga bagay na hindi kayang bayaran ng legal. Kailangan mong sirain muna ang may-ari. O takutin. O gawing desperado. At kayo po, mahabang katahimikan muna bago sumagot si Liza. Hindi ko alam kung alin ako roon. Pumasok sila sa bayan ng San Rafael pasado 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang sentro, maliban sa iilang tricycle na nakaparada at mga asong gumagala sa kalsada. Sa dulo ng isang lumang daan na napapalibutan ng akasya at kupas na concrete walls nakatayo ang lumang bahay ng pamilya Villanueva, malaki ngunit tila bahagyang lumulubog sa sariling alaala. May bakal na gate itong kinakalawang na ang ilang bahagi, at sa pagpasok ng sasakyan ay umingit iyon ng mahaba, parang reklamo ng matandang bantay. Pagbaba ni Liza, sinalubong siya ng amoy ng basang lupa, dahon, at lumang kahoy. May isang ilaw sa may balkonahe na mahina pa ring gumagana, marahil dahil hindi kailanman pinaputol ng ina niya ang kuryente rito kahit walang nakatira. Habang inaakyat niya ang 3 baitang ng lumang hagdan, may malamig na hangin na dumaan sa braso niya.
Hindi dahil multo, naisip niya, kundi dahil may mga lugar talagang marunong magpaalala na may mga lihim na hindi dapat ginagalaw. Binuksan niya ang pinto gamit ang lumang susi sa keyring. Sa loob, agad sumalubong ang amoy ng alikabok, lumang santo, at nakasinding mothballs. Nasa dingding pa rin ang mga retrato ng ninuno nila, pawang mga mukhang hindi ngumiti sa kamera at worry na ninita sa bawat taong dadaan. Tumigil si Liza sa gitna ng sala, pinagmasdan ng madilim na kisame, ang anti-gong cabinet, ang grand piano na matagal nang hindi tinutugtog. Dito siya tinuruan ng ama niya noon ng isang simpleng aral, sa pamilyang ito, hindi sapat ang kabaitan, kailangan marunong kang humawak ng sikreto. Noon akala niya, iyon ay karunungan tungkol sa negosyo. Ngayon, tila iba ang ibig sabihin. Nasaan po ang altar room? Bulong ni Evelyn. Itinuro ni Liza ang pasilyong may makitid na sahig na umuugong sa bawat hakbang. Sa dulo, habang papalapit sila, mas lalong lumalakas ang kabog sa dibdib niya. Hindi siya sigurado kung takot ba ito o galit o pananabik sa katotohanang matagal na yatang umiikot sa likod ng kanyang buhay. Pagbukas niya sa pinto ng altar room, bumungad ang mga lumang imahe ng santo, isang maliit na lamesa ng dasalan, kandelerong puno ng natuyong wax, at isang malaking aparador sa likod na kalahating natatakpan ng puting tela. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla niyang naalala ang lola niya mahigpit, matalim ang dila, ngunit may kakaibang takot tuwing napapadpad ang usapan sa lupa sa San Rafael at sa pangalan ng mga Vergara. Lumapit siya sa likod ng altar at marahang kinapa ang kahoy na panel ng dingding, dahan-dahan, paulit-ulit, hanggang sa may maramdaman siyang bahagyang nakausling gilid. Pinindot niya iyon. Umingit ang manipis na kahoy, saka bumukas ang isang nakatagong bahagi ng panel. Sa loob ay may maliit na bakal na cabinet. Napahawak si Evelyn sa bibig. Diyos ko, nanginginig ang daliri ni Liza nang subukan niya ang mga susi. Una, hindi umubra. Pangalawa, wala rin. Sa pangatlo, narinig niya ang mahinang click na parang may kandadong matagal nang naghihintay na muling magpatalo. Binuksan niya ang pinto ng cabinet. Sa loob ay mga lumang folder, ilang title documents, at isang itim na kaong bakal. Huminga siya ng malalim at hinanap ang label. Nandoon, BV17. Ngunit kasabay ng pag-abot niya rito ay may narinig silang tunog mula sa labas. Gulong sa graba, isang sasakyang kakapasok lang sa bakuran. Napatingin sina Liza at Evelyn sa isa't isa, sabay nanigas. Pagkatapos ay sumunod ang mabibigat na yabag sa balkonahe. At bago pa sila makagalaw, may lalaking boses na narinig mula sa sala, mabagal at tiyak, na tila kabisado ang bahay. Liza, tawag nito, hindi malakas ngunit malinaw, alam kong nandito ka. Sa bigat ng boses na iyon, agad nakilala ni Liza kung sino ang nasa sala kahit hindi pa niya nakikita ang mukha. Hindi si Marco, hindi si Paulo, hindi rin isa sa mga kitiwala sa lumang bahay. May kakaibang kiskis ang tono. Parang laging may nakatagong pangungutya sa ilalim ng pagiging formal. Mayor Benjamin Vergara, naramdaman niyang gumapang ang lamig mula batok pababa sa gulugod, ngunit hindi siya umurong. Sa halip ay mas hinigpitan niya ang kapit sa folder na BV17 at mabilis na ipinasok iyon sa loob ng tote bag na nasa braso niya. Patayin mo ang ilaw dito, pabulong niyang sabi kay Evelyn. Agad sumunod si Evelyn, at sa pagkapindot nito sa switch, lumubog ang altar room sa manipis na liwanag lang na nanggagaling sa pasilyo. Umurong sila pareho sa gilid ng aparador, halos hindi humihinga. Mula sa sala, narinig nila ang marahang pagtapak sa lumang sahig na kahoy, iyong tunog na hindi padalos-dalos dahil pag-aari ng taong hindi takot mahuli. Hindi kita sisigawan, muling sabi ng boses ni Vergara, ngayon ay mas malapit. Hindi tayo mga kalyehan na kailangang magtatalakan. Alam kong matalino ka. Napapikit si Liza sandali, marami siyang naalalang larawan sa isip. Ang mga pagkakataong bumibisita si Vergara sa bahay nila noong bata pa siya, may dalang imported na prutas o mamahaling alak para sa ama niya, tapos uupo sa sala at magsasalita ng malalim at mahinahon na para bang laging may magandang intensyon. Naalala rin niya kung paano umiikli ang pasensya ng lola niya kapag dumarating ang mayor, kung paanong pagkatapos umalis nito ay magsisindi ng kandila ang matanda sa altar room at magdarazzle ng mas matagal kaysa dati. Noon inisip niyang simpleng hidwaan lang iyon ng matatanda. Ngayon,
Pakiramdam niya ay bata siyang muling pinabalik sa silid na iyon para maintindihan kung gaano siya katagal inilayo sa totoo. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto. Nasa pasilyo na si Vergara, nakabarong pa rin kahit gabi, ang kamay ay nasa bulsa, ang tindig ay hindi nakayuko ng isang taong naghahanap kundi taas noong ng isang taong naniningil. May kasama siyang dalawang lalaki sa sala, parehong nakaputing polo at mukhang bodyguard, ngunit hindi niya pinapasok sa pasilyo. Siya lang ang lumalapit, siya lang ang gustong humarap. Hindi ka naman siguro pupunta rito dahil sa nostalgia, sabi nito. At kung nandito ka para sa lumang file, gusto kong malaman mong hindi lahat ng nakasulat doon ay pabor sa'yo. Napakagat si Liza sa loob ng pisngi. Gusto niyang manatiling nakatago at hintayang umalis ito, ngunit may parte sa kanyang biglang nagising sa mismong uri ng panganib na lagi niyang iniiwasan. Ang parte niyang anak ng pamilyang Villanueva, apo ng babaeng hindi yumuyuko, at asawa ng lalaking ngayon ay malinaw ng may sariling agenda. Hindi siya pwedeng manatiling nakasiksik sa dilim na parang magnanakaw sa sariling bahay. Huminga siya ng mabagal, saka lumabas mula sa altar room. Mas delikado yata, Mayor, ang mga taong pumapasok sa lumang bahay ng 10 oras ng gabi at kumikilos na para bang kanila ito. Huminto si Vergara at dahan-daang humarap. Sa mahinang ilaw ng pasilyo, makikita ang edad sa paligid ng mga mata nito, ngunit hindi nabawasan ang talam ng tingin. Sumulyap ito sa tote bag ni Liza, saka muling tumitig sa mukha niya. May minana ka nga sa tatay mo, sabi nito. Hindi ko pa alam kung swerte iyon o sumpa. Lumabas din si Evelyn, bahagyang nasa likod ni Liza, halatang kinakabahan ngunit pinipilit maging matatag. Tiningnan siya ni Vergara ng mabilis lamang at saka binalik ang atensyon kay Liza. Maaari ba tayong mag-usap ng tayong dalawa? Hindi. Diretso niyang sagot. Anumang sasabihin mo, pwede niyang marinig. Nagkaroon ng manipis ng ngiti sa labi ng mayor, ngunit hindi iyon umabot sa mata. Nakakatuwa, may tiwala ka pa sa mga tao. Kulang pa yata sa pagtataksil ang naranasan ko ngayong gabi para tuluyan akong mawalan. Tumigas ng bahagya ang panga ni Vergara, ngunit hindi siya nagpahalata ng inis. Sa halip, marahan siyang lumakad papalapit, hanggang sa 3 hakbang na lang ang pagitan nila. Mula rito ay naamoy ni Liza ang malinis na pabango nitong may halong usok ng sigarilyo, ang amoy ng kapangyarihang matagal nang sanay makipagtransaksyon sa saradong kwarto. Sige, sabi nito, diretsahan na tayo. Nasa iyo ang file na kailangan ko. Ibigay mo iyon sa akin, at sisiguraduhin kung hindi lulubog ang pamilya ninyo sa iskandalong parating. Tumaas ang kilay ni Liza. Hindi mo pa nga alam kung ano ang nasa file. Alam ko kung sino ang tinatamaan kapag nabuksan iyan. Ikaw, hindi lang ako. Sumandal si Vergara sa gilid ng dingding na para bang hindi siya nagmamadali. Akala mo si Marco ang sentro ng lahat. Mali ka. Kasangkapan lang ang asawa mo. Matalino, tuso, at sakim, oo. Pero may mas matagal ng laban bago pa siya dumating sa buhay mo. Parang may mabigat na bagay na gamulong sa dibdib ni Liza. Anong laban? Saglit na tumingin si Vergara sa saradong altar room, na tila may nakikitang mas matandang alaala kaysa sa kanya. Ang lupang ito, ang San Rafael property, ang mga dokumentong paulit-ulit ninyong itinatago sa halip na ayusin iyan ang ugat. Ang ama mo at ako, dati kaming magkaalyado. Bago pa siya yumaman ng husto, bago pa lumaki ang apelyido ninyo ng sobra para may sakmura ng iba. Huwag mong ilagay ang tatay ko sa parehong hanay mo. Wala akong kailangang ilagay, malamig na sagot ni Vergara. Kasama ko siya noon. Sa likod ni Liza, naramdaman niyang napahigpit si Evelyn sa sariling mga daliri. Siya man ay ayaw maniwala, ngunit ayaw din niyang itaboy agad ang posibilidad. Kung totoo yan, sabi niya, mas lalo kung gustong buksan ng file. At kapag binuksan mo, mahinang sabi ni Vergara, baka hindi mo na kayang igalang ang sarili mong ama. Ilang saglit na katahimikan ang lumipas. Sa labas, may mahinang kaluskos ng dahon at kuliglig. Sa loob, ang lumang bahay ay parang nakikinig. Hindi gumalaw si Liza. Sa ganitong sandali, alam niyang hindi sapat ang tapang. Kailangan malinaw ang isip. Kailangan hindi siya ang unang magpakita ng pagkabahala. Kung gusto mo akong takutin, sabi niya, late ka na. Mas masakit na ang ginawa ng asawa ko kaysa sa anumang maririnig ko tungkol sa patay. Bahagyang tumango si Vergara, kaya pala. Nakita mo na, hindi niya itinanggi.
Kaya naiintindihan mo na siguro ngayon kung bakit madaling lapitan ang mga taong gutom sa pagpapatunay. Si Marco, matagal nang nasasaktan sa katotohanan kahit gaano siya katalino, hinding-hindi magiging Villanueva ang apelyido niya. Kahit pumirma siya sa daan-daang kontrata, ikaw pa rin ang tunay na may hawak ng dugo ng kumpanyang iyan. Kumirat ang sentido ni Liza. Nakakasuya pakinggan ang pagtatasa ni Vergara kay Marco, ngunit may bahagi roong masyadong eksakto. Maraming beses na niyang naramdaman ang tahimik na yabang at hinanakit ng asawa, ang paraan nitong ngumiti tuwing may pumupuri sa kanya pero naninigas kapag ang usapan ay pamana, board voting rights, o pangalan ng pamilya. Kaya ginamit mo siya, sabi niya. Hindi ko kailangang gamitin ang gustong magpagamit. Saglit siyang tumingin sa tote bag niya. Pero hindi siya ang iniintindi ko ngayon. Ang iniintindi ko ay ang pagkakamali ng mga ama ninyo at ang tigas ng ulong minana mo. Hindi na napigilan ni Evelyn ang sarili. Sir, kung may gusto po kayong sabihin, sabihin nyo ng malinaw. Bakit po kayo takot sa file? Tumawa ng napakaliit si Vergara. Hindi ako takot. Naiinis lang ako sa paulit-ulit na drama ng mga pamilyang mayaman pero mahilig magkunwaring biktima. Saka siya bumaling kay Liza. Nasa file na iyan ang tunay na unang kasunduan sa San Rafael. Hindi iyan simpleng lupa. Sa ilalim ng bahaging gusto ninyong ipadevelop noon, may right of way na palihim na ipinangako ng ama mo sa kumpanyang hawak ko kapalit ng political protection at access sa quarry permit sa katabing bayan. Pero umatras siya nang mamatay ang lola mo sa galit. Umatras siya, pero hindi niya ibinalik ang mga perang umikot, ang mga pirma, at ang mga pangakong pinakinabangan na ng iba. Napahigpit ang hawak ni Liza sa strap ng bag. Sinasabi mong sangkot sa land fraud ang tatay ko. Sinasabi kong hindi malinis ang bawat monumento ng kayamanan. Iba lang ang marunong magtago. Huminga siya ng mabigat. Sa isip niya, nagsasalpukan ng maraming alaala. Ang ama niyang laging mahinahon sa publiko pero biglang tumatahimik kapag usapang lupa. Ang mga gabing nagsasara ito ng pinto ng study at may kausap sa telepono ng pabulong. Ang mga pagkakataong nakikita niyang nakaupo lang ito sa balkonahe, nakatitig sa madilim na bakuran na para bang may hindi na mababawi. Kung totoo ang sinasabi mo, dahan-daang wika ni Liza, bakit hindi mo nalang inilabas noon? Dahil nakinabang din ako. Tahasang sagot iyon. Walang pag-ikot. At dahil may mga bagay na mas madaling kontrolin kapag utang, hindi eskandalo, ang tawag. Tahimik siya. Tahimik din si Evelyn. Ang buong bahay ay tila lalong sumikip. Doon sa pagitan ng mga lumang retrato at nakatagong cabinet, ang pangalan ng ama niya ay biglang naging hindi santo, hindi haligi, kundi tao ring marunong magkompromiso. At ang pinakamasakit, hindi niya alam kung galit ba ang nararamdaman niya o panghihinayang na ngayon lang siya binigyan ng buong larawan. Ano ang gusto mo? Tanong niya sa wakas. Simple lang. Ibigay mo sa akin ang file. Bukas, aayusin ko ang mga piraso sa board side. Si Marco, mapapatahimik ko. Ang shell companies, mapuputol ang trail. Ang media, hindi makakahalata. At ang pamilya ninyo, babalik sa normal na hitsura. Hitsura, ulit ni Liza. Hindi katotohanan. Sa lipunang ginagalawan mo, sagot ni Vergara, madalas mas mahalaga ang una kaysa sa pangalawa. Biglang tumunog ang cellphone ni Liza. Lahat sila ay napatingin. Kinuha niya ito, si Paulo. Nag-alinlangan siya ng isang segundo, saka sinagot. Nasaan ka? Galit at nag-aalalang bungad ng kapatid niya. Maingay sa background, marahil ay nasa kotse o kalye. Bakit mo ako text ng ganyang oras tungkol sa San Rafael? At bakit tumawag si Marco sa akin na hindi ka raw niya mahanap? Sumulyap si Liza kay Vergara na tahimik na nakatingin lamang. Nasa lumang bahay ako. Ano? Bakit ka nandyan? Pumunta ka rito, sabi niya, saka dahan-daang dinagdagan, at huwag mong isama si Mama. Liza, ano ba talaga pumunta ka rito, Paulo? Pinatay niya ang tawag bago pa ito makadagdag ng tanong. Mas lalo mong ginugulo, sabi ni Vergara, tila naiinip na. Mas lalo ninyong ginulo bago pa ako dumating. Ibinaba ni Liza ang telepono at tumuwid. Hindi ko ibibigay ang file. Sa unang pagkakataon, tuluyang nawala ang bahagyang ngiti ni Vergara. Hindi siya sumigaw. Lalong nakakatakot dahil bumaba lang ang boses niya. Pag-isipan mong mabuti. Pinag-iisipan ko na ito mula pa kanina. Hindi. Sabi nito, ang iniisip mo pa lang ay ang galit mo sa asawa mo.
Hindi mo pa iniisip ang kayang gawin ng mga taong mas matagal nang nakatayo kaysa sayo. At hindi mo pa naiisip, balik ni Liza, kung anong kayang gawin ng babaeng nawalan na ng gana protektahan ang mga lalaki sa paligid niya. Ilang segundong walang gumalaw. Saka unti-unting tumingin si Vergara sa dalawang tauhan niyang nasa sala. Hindi niya sila tinawag. Hindi niya kailangan. Lumapit lang ng bahagya ang mga ito, sapat para ipahiwatig na pwedeng magbago ang usapan anumang oras. Naramdaman ni Evelyn ang panganib at isang hakbang itong lumapit kay Liza. Mambulong nito, ngunit bago pa man humigpit ang sandali, biglang sumiklab ang liwanag ng sasakyan sa labas sa mga bintana ng sala. May bagong dating. Sunod ay ang mabilis na pagbukas ng pinto sa harapan at ang malakas na boses ni Paulo mula sa sala. Ate, huminga si Liza ng malalim, halos hindi halata ang ginhawang dumaan sa kanya. Ilang segundo lang ang lumipas at lumitaw na si Paulo sa pasilyo, hingal, nakashort lang at mukhang basta sumugod mula sa kama. Nang makita niya si Vergara, agad tumalim ang mukha niya. Anong ginagawa mo rito? Magandang madaling araw rin sa'yo, mahina ang sagot ng mayor. Umalis ka sa bahay namin. Paulo, babala ni Liza, ngunit hindi na siya pinansin ng kapatid. Bata pa lang sila, si Paulo na ang marahas magmahal sa pamilya, ang laging handang makipag-away bago mag-isip. Mabigat iyon minsan, pero sa gabing iyon may kakaiba ring ginhawa sa presensya nito. Anong gusto mo? Senggal ni Paulo. Dumating ako para pigilan ang mas malaking gulo, sabi ni Vergara. At si ate mo, gaya ng inaasahan, ay pinipiling magsindi ng apoy. Nasanay kasi kayong lahat na kami ang natatakot, putol ni Liza. Tapos na yun. Napatingin si Paulo sa kanya, saka sa bag na hawak niya, saka sa bahagyang nakabukas na panel sa altar room. Mabilis ang utak nito kapag may kailangang pagdugtungin. May nakuha ka. Hindi niya sinagot, ngunit sapat na ang tingin niya para maunawaan ng kapatid. Sige, sabi ni Paulo, humakbang papunta sa pagitan nila ni Vergara. Mas malinaw na pala, Mayor, labas. At kung hindi, tanong ni Vergara, mababang parang sinusukat ang lakas ng loob niya. Tatawag ako ng pulis. Tumawa ng maikli ang mayor. Sabayang ako ang mayor. Napangiwi si Paulo, ngunit hindi umurong. Hindi lahat ng pulis mo. Tumaas ng bahagya ang kilay ni Vergara. Masyado kang batang magbanta, at ikaw masyado ng matanda para magtago sa likod ng bodyguard. Isang mapanganib na katahimikan na naman. Mula sa gilid, nakita ni Liza ang maliliit na senadorya sa katawan ng mayor. Ang bahagyang paggalaw ng panga, ang unti-unting pagtigas ng leeg, ang tinging muling bumabalik sa tote bag na dala niya. Ito na ang punto kung saan maaaring sumabog ang sitwasyon, at alam niyang kahit gaano katapang si Paulo, hindi nila kayang manalo sa pisikal na banggaan dito. Hindi sa lumang bahay, hindi sa gabi. Kailangan niyang ilipat ang laban sa lugar na may ilaw, record, at saksi. Mayor, sabi niya, kontrolado ang boses, kung gusto mo ng maayos na usapan, bukas sa boardroom. Hindi rito, bukas. Ulit nito, masyado ng maraming maaaring mangyari bago mag-umaga. Tama, sabi niya, kaya umalis ka na habang may natitira ka pang dignidad. Tumingin si Vergara sa kanya ng matagal. Sa tinging iyon, hindi lang galit ang naroon. May pag-aaral. Parang sinusukat niya kung gaano nakalayo ang pwedeng itulak sa kanya ng sitwasyon bago siya tuluyang maging kaaway na hindi na mabibili o matatakot. Sa huli, marahan itong tumango. Sige, bukas. Bamaling ito kay Paulo. Bantayan mong mabuti ang ate mo. Hindi lahat ng katotohanan, nakakabuo ng tao. Pagkatapos ay lumingon ito kay Liza. Kapag binuksan mo ang file, wala nang pabalik. Hindi siya sumagot. Hindi niya ibibigay ang kasiyahang marinig ang alinlangan sa boses niya. Sa halip ay diretso lang siyang tumitig hanggang sa unang umurong ang mayor. Tumalikod si Vergara at naglakad palabas ng pasilyo. Sumunod ang dalawang tauhan nito. Narinig nila ang mga yabag, ang pag-ingit ng pinto, ang pagbukas ng sasakyan, at ilang sandali pa ay ang paglayo ng makina sa grabo ng bakuran. Doon lang tuluyang bumitaw ang tensyon sa balikat ni Evelyn, na halos mapaupo sa sahig. Si Paulo naman ay mabilis na humarap kay Liza. Anong nangyayari? Hindi agad siya sumagot. Sa halip ay tumingin muna siya sa altar room, sa nakatagong cabinet, sa mga anino ng mga santo sa dingding. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa pagitan ng mga patay at ng mga buhay, at pareho silang may hinihinging presyo.
Dahan-dahan niyang inilabas ang folder na BV17 mula sa bag. Makapal ito, may amoy na lumang papel at bakal. Sa ibabaw ay may kupas na label, at sa isang sulok ay may pirma ng ama niya na halos hindi na mabasa. Huminga siya ng mabigat. Sa likod ng mga mata niya ay parang may dalawang boses. Ang isa ay nagsasabing huwag na may mga pamilyang nabubuhay dahil pinipili nilang hindi tuklasin ang bawat sugat sa pundasyon. Ang isa naman ay malamig at malinaw, sapat na ang katahimikan. Sapat na ang pagpapanggap. Ate, mas mahinang sabi ni Paulo ngayon, anong nasa loob? Tumingin siya sa kapatid, kay Evelyn, saka sa saradong pinto kung saan umalis si Vergara. Ang dahilan, sabi niya, kung bakit parang lahat sila'y desperadong kontrolin ako. At dahan-dahan, gamit ang parehong mga kamay, sinimulan niyang buksan ang lumang tali ng folder habang ang mahinang hangin mula sa bintana ay gumagalaw sa apoy ng iisang kandilang aksidenteng nasindihan ni Evelyn kanina, parang ang mismong bahay ay naghihintay kung anong klase ng pamilya ang lalabas mula sa katotohanang matagal nitong itinago. Sa unang bukas ng folder, sumangga ang amoy ng lumang papel na matagal na nakapiit sa kahoy at bakal, isang amoy na may halong amag, tinta, at mga taon ng pagtatago. Dahan-daang inangat ni Liza ang pinakaibabaw na dokumento, at agad niyang nakita ang letterhead ng isang kumpanyang hindi niya pa naririnig noon ngunit pamilyar na sa kanya ngayon dahil sa mga financial trail na ilang linggo na niyang sinusundan. Bautista Vergara Development Consortium, ang BV. Hindi lang pala pangalan ng file. Hindi lang code. Isa iyong tatak ng kasunduang hindi dapat umiral. Kumunat ang noo ni Paulo habang tumitingin sa balikat niya. Ano yan? Hindi agad sumagot si Liza. Sunod-sunod niyang binuklat ang mga pahina. Memorandum of Agreement. Preliminary Land Conversion Proposal. Side letters na walang notaryo pero pirmado ng mga taong kilala niya. Sa ikatlong pahina, tumigil ang daliri niya. Naroon ang pirma ng ama niya. Sa tabi nito, ang pirma ni Benjamin Vergara, mas makapal ang sulat, mas may yabang ang bagsak ng tinta. At sa ibaba, may annex na listahan ng mga benepisyaryong hindi pwedeng lumabas sa pampublikong record. Tinamaan siya ng kakaibang hilo, hindi dahil sa gulat lang kundi dahil sa pagguho ng isang imahe na matagal niyang pinagtayuan. Hindi perpekto ang tingin niya sa ama. Alam niyang may mga desisyong malupit ito sa negosyo. Alam niyang may mga pinilit itong empleyado at kamag-anak na sumunod sa kagustuhan niya alang-alang sa kumpanya. Pero ibang antas ang pagbabasa sa isang konkretong pahina ng isang kasunduang malinaw na ginawa sa likod ng legal na harapan. Hindi ito pwede, mahina niyang nasabi, pero hindi malinaw kung pagtanggi ba iyon o pagmamakaawa. Kinuha ni Paulo ang sumunod na papel at mabilis na tiningnan. Pambihira na paatras siya at saka muling lumapit. Parang hindi makapaniwala sa binabasa. Ate, may kickback schedule dito. At may initials ni Papa sa tabi ng release dates. Nakayuko si Evelyn sa isang mas maliit na dokumento. Ma'am, tingnan niyo po ito. Iniabot nito ang isang pahina na tila mas bago ng kaunti kaysa sa iba. Isang sulat kamay na note, malamang ay isinulat matapos ang orihinal na kasunduan. Walang pirma, pero pamilyar ang sulat. Sulat ng ama niya. Hindi na itutuloy ang face transfer. Hindi mapagkakatiwalaan si BV kailangang maprotektahan ang L bago niya maintindihan ang buong lawak nito. Sunugin ang draft kung kinakailangan. Nanginginig ang daliri ni Liza habang hinihimas ang gilid ng papel. Ang L siya ba yun? O ang lola niya? O ang lupa mismo? Hindi niya sinunog, bulong niya. Itinago niya. Dahil baka gusto pa rin niyang gamitin balang araw, sabi ni Paulo. Mabilis at masakit magsalita gaya ng dati. Napatingin si Liza sa kapatid. O dahil nagsisi siya. Pareho pwede, malamig na sagot nito. Hindi natin alam. Tama siya. Iyon ang pinakamatinding bahagi ng katotohanan. Kapag namatay ang taong may hawak ng paliwanag, ang natitira ay puro interpretasyon at dokumento. At ang dokumento, kahit gaano katibay, hindi kayang ipakita ang eksaktong sandali kung kailan nagsinungaling ang isang tao sa iba at sa sarili niya. Sa ilalim ng note ay may isang makapal na sobre na may nakasulat na for Elisa only sa harap. Natigilan si Liza. Elisa, pangalan ng ina niya. Maingat niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay isang liham, mas personal ang tono, mas mabilis ang sulat na para bang minadali sa gitna ng takot. Elisa, kung makarating ito sa'yo,
Ibig sabihin hindi ko na kaya pang ayusin ang pinsalang sinimulan ko. Hindi ko ginasto na umabot sa ganito. Noong una, inisip kong karaniwang transaksyon lang ito, lupa kapalit ng political cover, permit kapalit ng pabor. Gaya ng ginagawa ng marami. Pero si Ben ay hindi humihinto sa hangganan ng kasunduan. Kapag may nahawakan siyang butas sa isang tao, gagawin niya iyong hawakan sa leeg. Nang makita ni Inay ang unang draft, sinabi niyang hindi lupang minana ang nawawala sa atin kundi dangal. Nagbanta siyang ilalantad ako. Makalipas ang 2 linggo, bumagsak ang health niya at hindi na ako pinatawad bago siya namatay. Hindi ko alam kung sumpa ba iyon o hustisya. Kung may mangyari sa akin, huwag mong hayaang mapunta kay Liza ang buong bigat nito nang hindi niya alam ang pinagmulan. Mas matalino siya kaysa sa akin, pero mas delikado rin dahil hindi siya marunong umatras kapag alam niyang may kasinungalingan. Isara ang usapin sa San Rafael. Huwag mong ipaubaya sa mga lalaking gutom sa pangalan. Hindi na tinuloy ni Liza ang pagbasa agad. Bamara ang lalamunan niya. Hindi niya namalayang pinipigilan pala niya ang paghinga niya mula pa kanina, at nang sa wakas ay humugat siya ng hangin, parang may kutsilyong humaplas sa loob ng dibdib niya. Hindi lang ito tungkol sa ilegal na kasunduan. Isa itong liham ng pagkilala sa sariling pagkabulok. Isang ama na alam ang pinsalang ginawa ngunit piniling itago kaysa akuin sa harap ng mga buhay pang naiwan. Napaupo siya sa isang mababang silya sa altar room, hawak ang liham sa 2 kamay na ngayoy hindi na niya mapatigil sa panginginig. Ang kandilang nasa gilid ay umugas sa hangin, nagpapagalaw sa liwanag sa kanyang mukha. Binasa ba ni Mamata? Tanong ni Paulo, bahagya nang bumaba ang galit sa boses. Hindi ko alam, sabi ni Liza, at iyon ang pinakatotoo sa gabing iyon. Hindi niya alam kung gaano karami ang alam ng ina nila. Hindi niya alam kung aling bahagi ng katahimikan nito sa mga nakaraang taon ay pagluluksa at aling bahagi ang pakikisangkot. Naalala niya ang ina niya sa dining table, palaging maayos ang buhok, maingat magsalita, tila mas interesado sa pag-aayos ng reputasyon ng pamilya kaysa sa pag-uusisa sa mga bitak nito. Noon naiirita siya roon. Ngayon iniisip niyang baka ang pagiging maingat nito ay hindi kahinaan kundi pagod. Pagod sa bigat ng katotohanang siya lang ang nakabuhat. May iba pa rito, sabi ni Evelyn, na patuloy na nag-uuri sa laman ng folder. Mga kopya ng remittance slips. Lumapit si Liza, pilit ibinabalik ang sarili sa galaw ng isang financial officer, hindi ng anak. Kinuha niya ang mga papeles. Mabilis ang mata niya sa patterns. Napansin niya agad na ang mga account number na ginamit sa mga lumang release ay halos kahawig ng structures na ginagamit ngayon sa shell companies na natuklasan niya sa current transactions. Hindi eksaktong pareho, pero pareho ang architecture. Pareho ang paraan ng pagtatago. Layered accounts, consulting fronts, land services na walang malinaw na manpower, at ghost disbursements na nakadikit sa construction budgets. Hindi sila huminto, sabi niya, unti-unti, habang pinagdudugtong ang luma at bago. Nagpalit lang ng pangalan, nag-iba ng mukha, pero iisang sistema pa rin. Ibig mong sabihin, ani Paulo, hindi ito utang ng nakaraan lang. Buhay pa rin ang racket. Oo, napatingin siya sa kapatid, saka sa pinto ng altar room. At si Marco ang nagpatuloy. Baka matagal na, baka bago pa kami ikasal. Natahimik si Paulo, at sa mukha nito lumitaw ang uri ng galit na hindi na bata, hindi bugso-bugso, kundi mas tahimik at mas mapanganib. Papapatayin ko yang hayop na yan. Hindi, mabilis na sabi ni Liza, tumayo. Iyan mismo ang gusto nila. Na mawalan tayo ng ulo. Na maging iskandalong emosyonal ito, hindi kaso. Ate, niloloko ka ng lalaking yun, ginagamit ang pangalan natin, tapos kasabwat pa ang mayor alam ko, putol niya, at sa sarili niyang boses nagulat siya dahil wala na ang lamet. Alam ko lahat ng pwede kong malaman ngayong gabi. Kaya makinig ka sakin. Humakbang siya palapit kay Paulo at hinawakan ang braso nito. Hindi tayo pwedeng umatake ng padalos-dalos. Kailangan natin ng kopya. Kailangan ng timeline. Kailangan ng legal cover. Kailangan ng saksi. At si Mama. Tanong nito. Mabilis na dumaan sa isip ni Liza ang mukha ng ina niya. Kung haharapin niya ito, hindi lang ito simpleng tanong tungkol sa alam o hindi alam. Para na rin niyang ilalapag sa mesa ang pangalang sinikap nitong panatilihing buo kahit sa harap ng tsismis at negosyo. Hindi pa ngayon, sabi niya. Kapag wala pa tayong buong larawan, ang mangyayari lang,
Matatakot siya at susubukang ayusin sa paraang sanay siya pribado, tahimik, walang pulis, walang media, walang record. At mali ba yun? Mula kay Evelyn ang tanong, mahinahon ngunit mabigat. Napalingon si Liza. Minsan iyon ang paraan ng mga pamilyang gustong mabuhay. Huminga ng malalim si Evelyn bago nagpatuloy. Hindi ko po kayo kinokontra. Pero kung ilalabas natin lahat, hindi lang si Sir Marco ang tatamaan. Pati pangalan ng tatay nyo. Pati kumpanya. Pati mga empleyadong walang alam. Tumama iyon. Hindi dahil bago, kundi dahil iyon mismo ang sinusubukan niyang hindi titigan ng diretso. Lagi niyang ipinapaliwanag sa board at sa external partners na ang kumpanya ay hindi lang pera ng pamilya. Ito ay libo-libong sweldo, benepisyo, proyekto, kontrata, at reputasyong umaabot sa mga taong hindi naman bahagi ng dugo nila. Kung babagsak ang kumpanya, may mga ordinaryong empleyadong unang masasagasaan. At kung ilalantad ang ama nila bilang bahagi ng lumang katiwalian, maaaring gumuho ang lahat ng public trust na nagpapatakbo sa mga utang, investors, at partnerships nila. Pero sa kabilang banda, ilang taon nang inuubos ng parehong reputasyon ang mga taong kailangang manahimik alang-alang sa katatagan. Hindi ko alam ang malinis na sagot, sabi ni Liza, at sa wakas ay inamin niya iyon ng malakas. Kung ililigtas ko ang kumpanya, baka kinukonsinti ko ang pinag-ugatan nito. Kung ilalabas ko ang totoo, baka ako mismo ang sisira sa kabuhayan ng mga inosente. Pero may isang bagay akong sigurado. Tinitigin niya ang hawak na mga dokumento. Hindi na ako mananahimik para lang may mukha kaming maiharap sa iba. Sa sumunod na oras, hindi sila natulog. Sa halip, ginamit nila ang lumang dining room bilang pansamantalang command center. Binuksan ni Paulo ang ilaw sa mahabang lamesang kahoy na minana pa raw sa bisperas ng kasal ng mga lolo-lola nila. Sa ibabaw nito, isa-isang inilatag ni Liza ang mga dokumento, pinangkat ayon sa petsa, kumpanya, at taong sangkot. Si Evelyn naman ay kumuha ng mga litrato gamit ang cellphone at inayos ang files para ma-backup sa dalawang cloud storage na hindi konektado sa corporate system. Habang ginagawa nila iyon, unti-unting namumuo ang isang timeline na parang maruming ilog na tumawid sa dalawang henerasyon. Nagsimula sa kasunduan sa lupa, lumawak sa political favors, pumasok sa layered consultancies, pagkatapos, nang mamatay ang ama nila at hamina ang old guard, si Marco ang tila pumasok sa puwang bilang bagong tagapagpatuloy mes modernong mukha ng parehong kabulukan. May isa pang pangalan na paulit-ulit, sabi ni Paulo, nakatingin sa listahan. Rojas. Ito ba yung legal counsel? Oo, sagot ni Liza. Si Attorney Celso Rojas. External counsel pero halos internal na ang access. Siya ang madalas kasama ni Marco kapag may special projects. Napaatras si Paulo at napailing. Pamilya ba talaga tayo o sindikato? Walang sumagot. Ang katahimikan ang sumagot para sa kanilang tatlo. Pagsapit ng madaling araw, nagsimulang pumusyaw ang dilim sa labas ng mga bintana. Ang mga manok sa kalayuan ay nag-ingay na. Ang mga dahon sa bakuran ay nagkaroon ng maputlang berdeng anyo sa unang liwanag. Sa ganitong oras, madalas dati ay ginigising sila ng ina nila para magsimba sa probinsya kapag bakasyon. Ngayon, ang paggising nila ay sa bigat ng papel at kapangyarihang pwedeng magsira ng lahat. Nakaapat na tasa na ng kapeng instant si Liza nang magdesisyon siyang tumawag. Hindi kay Marco, hindi sa ina niya, kundi sa isang taong matagal na niyang hindi kinakausap ng personal ngunit alam niyang may sariling galit sa mga lalaking gumagamit ng batas para takpan ang dumi. Attorney Salcedo speaking. Malinaw at gising ang boses sa kabilang linya kahit maaga pa. Mina, sabi ni Liza, at sandaling bumalik sa kanya ang alaala ng law school friend niyang minsang nagsabi na ang pinakamalaking problema ng mga mayayaman ay akala nila maayos ng private settlement ang lahat. Kailangan kita. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang dulo, saka bumaba ang tono ni Mina. Gaano kalala? Tumingin si Liza sa mga dokumento, sa mga pirma, sa pangalan ng ama niya, sa pangalan ng sarili niyang asawa, sa mga account na parang ugat ng sakit. Sapat para mabago ang apelyido ko kahit hindi legal. Nasaan ka? San Rafael. Sa lumang bahay. May kopya ka? Meron. Original. Meron din. Okay. Maririnig sa boses ni Mina ang mabilis na pagtakbo ng isip. Huwag kang uuwi sa city nang hindi mo dinodoble ang backup. Huwag mong hahayaang makalapit sa'yo ang asawa mo ng mag-isa.
At huwag na huwag kang pipirma ng kahit anong ihaharap ng board nang hindi ko nababasa. Mina, huminto si Liza, hindi dahil wala siyang sasabihin kundi dahil may bigat na hindi niya maihanay sa legal language. Kasama ang tatay ko, mas tumagal ang katahimikan ngayon. Nang magsalita si Mina, mas maingat na ang boses. Patay na siya, pero alam kong hindi ibig sabihin nun tapos na ang pinsala. Napapikit si Liza. Hindi ko alam kung gusto ko siyang ipagtanggol o isuka. Hindi mo kailangang piliin agad, sagot ni Mina. Ang kailangan mo ngayon, iligtas ang sarili mo sa kasalukuyang krimen. Ang reputasyon ng patay, saka na. Nang matapos ang tawag, may kakaibang linaw na pumasok sa isip ni Liza. Hindi kapayapaan, hindi ginhawa, linaw lang. Sapat para gumalaw, sapat para magplano. Hindi sapat para hindi masaktan, pero sapat para hindi malunod. Bumaling siya kina Paulo at Evelyn. Pagbalik natin sa Maynila, hindi ako didiretso sa bahay. Saan tayo? Tanong ni Paulo. Sa opisina muna. Kukunin ko ang server logs, board access records, at authorizations na dumaan kay Marco nitong 6 na buwan. Pagkatapos, makikipagkita ako kay Mina. At si Marco. Naramdaman ni Liza ang panibagong tigas sa dibdib sa simpleng pagbanggit ng pangalan nito. Hindi niya maikakailang sa kabila ng galit at pagkasuklim, may bahagi pa rin sa kanyang hindi lubos matanggap na ang lalaking minahal niya ay hindi lang nagtaksil sa kama kundi sa bawat piraso ng tiwalang iniabot niya. Naalala niya ang mga umagang magkasabay silang nagkakape sa kusina, ang paraan nitong hawakan ng baywang niya kapag may bisita, ang mga gabing nag-uusap sila tungkol sa expansion plans na para bang pareho silang may pangarap para sa iisang kinabukasan. Lahat iyon ngayon ay may mapait na lasang baka props lang, o mas masakit, baka may bahagi roong totoo pero pinatay ng ambisyon. Harapin ko siya sa lugar na hindi niya kontrolado, sagot niya. At sa unang pagkakataon, hindi bilang asawa. Kundi, tanong ni Evelyn. Tumingin siya sa umagang unti-unting sumisilip sa mga bintana ng lumang bahay, sa mga dokumentong nakalatag, sa altar room na muling tahimik na para bang tapos na ang papel nito sa gabing iyon. Bilang taong hindi na niya kayang lokohin. Maya-maya pa, habang inaayos nila ang huling mga dokumento sa water-resistant envelope at tinatago ang original sa ibang bag, narinig ni Liza ang mahinang tunog ng incoming message sa phone niya. Isang larawan ang lumitaw mula sa unknown number. Binuksan niya ito. Kuha iyon mula sa CCTV ng lobby ng kanilang city residence. Si Marco, kagabi, bandang 12:00, may kausap na matandang babae na nakatalukbong ng shawl. Pagkatapos ay may sumunod na mensahe, hindi lang ikaw ang hinahanap ng katotohanan. Ingatan mo ang nanay mo. Hindi nagsalita agad si Liza. Tinitigan niya ang larawan hanggang sa maramdaman niyang bumabalik ang malamig na takot, hindi na para sa sarili niya kundi para sa ina nilang posibleng mas maraming ang alam kaysa inakala nila, at posibleng ngayon pa lang din sinusubukang silensyuhin sa sarili nitong paraan. Napansin ni Paulo ang pagbabago ng mukha niya. Ano yan? Inabot niya ang telepono. Habang pinapanood ng kapatid ang litrato, unti-unti itong namutla. Sino yung matandang babae? Hindi ko alam, sabi ni Liza, bagaman sa kaibuturan niya ay may kutob na kumikilos. Ang boses sa landline. Ang pamilyar na pagbanggit sa lola nila. Ang pagkaalam sa false panel. Isang matandang babaeng may akses sa impormasyon ng pamilya at lakas ng loob tumawag sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Pero may isa pa tayong kailangang hanapin, dagdag niya. Sa labas, tuluyan nang sumikat ang araw sa San Rafael, binabasa ng maputlang gininto ang liwanag ang lumang bakuran, ang kalawang sa gate, at ang mga bintanang ilang taon nang hindi tunay na binuksan sa umaga. Sa loob ng bahay, hindi pa tapos ang dilim, pero ngayon ay may hugis na ito. May pangalan, may pirma, may mga taong kailangang sagutin. At habang isinusuot ni Liza ang bag sa balikat at pinipirmi ang sariling balikat na parang baluti, alam niyang sa pagbabalik nila sa lungsod, hindi na lang paghaharap ng mag-asawa ang naghihintay kundi ang simula ng paggiba sa buong sistema na minsan niyang ipinagmamalaking minana. Pagdating nila sa lungsod, tila mas maliwanag ang umaga kaysa nararapat para sa isang araw na magdadala ng ganoong karaming pagkawasak, at lalo iyong nakairita kay Liza. Habang binabagtas nila ang expressway pabalik sa Maynila, ang araw ay tuluyang sumisilip sa ibabaw ng mga gusali, pinapakita ang ordinaryong galaw ng Bansamga jeep na muling pamay-pick up ng pasahero, mga empleyadong nagmamadali sa terminal,
Mga nagtitinda ng pandesal sa gilid ng kalsada at sa bawat karaniwang tanawing iyon ay lalo niyang nararamdaman kung gaano kaibang mundo ang pinapasok niya. Sa likod ng kanyang mga mata ay nakalatag pa rin ang mga dokumento sa lumang mesa ng San Rafael, ang sulat ng ama niya, ang pirma ni Vergara, ang pangalan ni Marco na para bang kusang sumisingit sa bawat madilim na sulok ng sistema. Sa tabi niya sa likod ng sasakyan, si Evelyn ay tahimik na hawak ang tablet kung saan inililipat ang backup ng files, habang si Paulo naman sa unahan ay hindi mapakali, pabago-bago ang upo, paminsan-minsang bumubulong ng mura sa tuwing tumatawag si Marco at hindi sinasagot ni Liza. Sa ikapitong missed call, pinatay na niya ang telepono ni Marco mula sa kanyang isip. Hindi niya kayang marinig ang boses nito nang hindi naaalala ang eksena sa hotel at ang halos sabay na pagbubukas ng dalawang sugatang personal at ang propesyonal. Mas masakit pala kapag sabay nasira ang pag-ibig at pagtitiwala sa parehong tao. Pagdating nila sa basement parking ng headquarters, hindi na dumiretso si Liza sa executive lobby. Sa halip, pinili niya ang service elevator na ginagamit ng finance at its staff para mas kaunti ang makakita sa kanila. Habang umaakyat, nakatitig siya sa screen ng telepono niya, pinapaikot-ikot sa isip ang larawan ng hindi kilalang matandang babae na nakita sa CCTV sa tapat ng kondo nila. May kakaibang tikas sa pagtayo nito. Hindi yumuyuko, hindi takot, parang pamilyar ang balangkas, pero ayaw pa magpakita ng buong alaala. Ate, sabi ni Paulo, boses na mababa para hindi masyadong tumalbog sa bakal na dingding ng elevator, sigurado ka bang gusto mong pumasok ng normal? Kung may tao si Marco sa loob, baka hinihintay ka na. Mas gusto kong malaman kung sino ang hindi natutulog para sa kanya, sagot niya. Pagbukas ng elevator sa finance floor, sinalubong sila ng malamig na aircon at ng tunog ng ilang keyboard. Maaga pa, pero may iilang empleyado nang pumapasok. Agad yumuko ang tingin ng ilan nang makita siya, dala marahil ng respeto o takot sa ekspresyon niyang wala nang pakialam makipagplastikan. Wala siyang sinayang na segundo. Dumiretso siya sa opisina niya, ipinasok ang access card, at pagkasara ng pinto ay agad nagutos. Evelyn, kunin mo ang activity log sa document server for all special approvals from Marcos office for the past 12 months. Lahat ng access ni Attorney Rojas, pati delegated authorizations. Paulo, sa executive records room, kailangan ko ng minutes ng mga special committee meetings na hindi dumaan sa full board. Paano kung ayaw ibigay? Tanong ni Paulo habang tinatanggal ang jacket. Sabihin mong ako ang nag-utos. Kapag tumanggi pa rin, kunin mo ang pangalan at oras. Umalis silang dalawa, at naiwan siyang mag-isa sa opisina. Doon lang siya sandaling tumigil. Pinatong niya ang dalawang palad sa mesa at pumikit. Hindi pagod lang ang nararamdaman niya. Para siyang isang gusaling matagal nang may bitak sa pundasyon pero ngayon lang tinamaan ng lindol. Paano mo ililigtas ang isang estrukturang ikaw mismo ang bahagi? Paano ka mananatiling tapat sa katotohanan kung ang katotohanan ay nakabaon din sa dugo mo? Nang may marinig siyang mahinang pag-vibrate, agad niyang iminulat ang mata. Unknown number ulit, isang text lang, huwag mong hayaang mauna si Marco sa bahay ng nanay mo. Dumiretso siya sa desk at sinagot ang tawag kay Mina bago pa siya madaig ng pag-aalinlangan. Nasa office na ako, sabi niya agad. Good, tugon ni Mina. May nakuha ka bang operational evidence para iugnay ang lumang kasunduan sa current fraud? Kukuha pa lang. Then move fast. Kapag nalaman nilang may original file ka, lilinisin nila ang trail. Mina huminto siya. Ayaw niya sanang tanungin, pero kailangan. Kung may ebidensya na sangkot ang ama ko sa pinagmulan nito, at ako ang maglalabas, anong mangyayari? Sa kabilang linya, narinig niya ang maikling pagbuga ng hininga. Legal. Depende sa saklaw at sa estate issues, malamang limited na ang direct consequence sa kanya dahil patay na. Pero civil and reputational implications, malaki. Corporate governance fallout, mas malaki. Personal, hamina ng bahagya ang boses ni Mina. Walang batas na kayang protektahan ka laban sa pagkadismaya sa sariling pamilya. Napatawa si Liza ng mahina, ngunit walang aliw iyon. Salamat, hindi pa ako tapos, sabi ni Mina. Kapag humarap ka, huwag kang humarap bilang anak na naghahanap ng paliwanag. Humarap ka bilang fiduciary na nagpoprotekta sa kumpanya laban sa active wrongdoing. Ihiwalay mo ang patay sa buhay. Ang laban mo ngayon ay sina Marco, Rojas, at sino mang nakikinabang sa kasalukuyan.
Tumango si Liza kahit hindi siya nakikita. At ang nanay ko, kung may dahilan kang maniwalang pwedeng i-pressure siya o manipulahin, secure her first. Not emotionally, physically and legally. Have a witness with you. Pagkababa niya ng tawag, lumapit siya sa malaking bintana ng opisina. Sa ibaba, papadami na ang tao sa kalye. Parang karaniwang Martes lang. Napakawalan diya ng normalidad minsan, naisip niya. Kayang tumakbo ng mundo kahit may buhay na nagkakalas-kales isang palapag sa taas. Hindi pa siya nakakalayo sa salamin nang biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Si Marco, nakatayo ito roon na parang may natitira pa ring karapatan pumasok sa anumang espasyong kanya. Maayos ang suot, bagong plancha ang damit, ngunit puyat ang mata at may kunot sa pagitan ng kilay na deshi lumilitaw lang kapag may deal na hindi kontrolado. Isinara nito ang pinto sa likod niya at tumingin muna sa opisina, sa mesa, sa bag, sa mukha niya. Kaya pala hindi ka umuuwi. Hindi siya agad sumagot. Inupuan niya ang silya sa likod ng mesa at pinagtagpo ang mga kamay sa ibabaw nito, pinipilit ibalik ang formal na pagitan sa kanilang dalawa. May kailangan ka. Tayo ang may kailangang pag-usapan. Tayo, bahagya siyang ngumiti, mapait. Interesting na bumalik ka sa salitang tayo ngayong alanganin ka. Tumikwas ang panga ni Marco. Lumapit ito ngunit hindi umupo. Pagod na ako sa padrama mo. Doon siya halos natawa. Ako ang may drama. Oo, Liza. Dahil imbes na makinig ka sa buong kwento, mas pinipili mong magpakabayani. Bakit? May bersyon ba nito na magiging makatwiran ng pambababae at pandarambong? Hindi mo naiintindihan ang laki ng pressure. Huwag mo akong insultuhan. Tumayo siya. Ako ang nasa finance. Ako ang sumasalo ng liabilities, audit risk, investor questions. Huwag mong gamitin ang salitang pressure na parang hindi ko iyon kilala. Napailing si Marco, saka dumaan ang tingin nito sa kanya na parang may halong panghihinayang at pagkainis. Kung hindi kita minahal, hindi kita poprotektahan. Pumalo iyon sa kanya ng mas masahol kaysa sigaw. Pinoprotektahan. Ulit niya, halos pabulong sa sobrang galit. Ano ang tawag mo sa 6 na buwan ng kasinungalingan? Ano ang tawag mo sa paggamit sa access ko? Sa pirma ko? Sa pangalan ng pamilya ko? Pinipigilan kitang madamay sa pinagmulan. At sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magdesisyon yun? Lumapit si Marco at yumuko ng bahagya sa mesa, kapwa nila na amoy ang natuyong kape at puyat sa isa't isa. Dahil hindi ka marunong mag-compartmentalize. Kapag may nakita kang dumi, gusto mong halongkatin hanggang pundasyon. May mga sistemang hindi na kayang linisin. Ang kaya mo lang gawin ay kontrolin ang tugs. At ang ibig mong sabihin, dapat kong hayaang maging tabero ka ng kabulukan. Napatigil ito, saka dahan-daang nagsalita. May hawak ka na bang luma? Hindi siya kumurap. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Alam nito. Anong hawak mo, Marco? Sagutin mo muna ako. Hindi na ako ang sasagot sa'yo ng walang kapalit. Mahabang katahimikan ang namagitan. Narinig nila mula sa labas ang mahihinang tunog ng printer at yabag ng mga empleyado, ang nakakapanghinayang na paalala na may ordinaryong trabaho pa ring nagpapatuloy habang ang 2 taong dating mag-asawa sa lahat ng praktikal na kahulugan ay nagtatapatan ng bangis sa likod ng salamin. Sa wakas, bamantong hininga si Marco at umayos ng tayo. Fine. Oo, alam ko ang lumang kasunduan. Hindi lahat ng detalye, pero sapat. Si Vergara ang naglapit sa akin noong mga unang taon ko sa kumpanya. Noong panahon na alam kong kahit gaano ako kagaling, hindi pa rin ako lubos na tinatanggap ng pamilya mo. Kaya sa kanya ka sumiping. Huwag kang bastos. Bastos. Umigting ang tinig niya. Sa dami ng ginawa mo, iyan pa ang pinili mong tawagin. Hindi na niya sinagot iyon. Nakakita siya ng pagkakataon sa akin. Nakakita ako ng paraan para hindi manatiling dekorasayon sa kumpanyang ito. At si Carla, isang bahagyang anino ang dumaan sa mukha ni Marco. Complication. Napatawa si Liza ng toy. Napakaganda. Complication. Parang footnote lang sa spreadsheet. Biglang bumaba ang boses nito. Hindi ko pinlanong umabot doon. Gaya ng hindi mo pinlanong magnakaw. Hindi ako nagnakaw. Talaga. Anong tawag mo sa paglabas ng pera sa layered consultants na pawang may koneksyon sa lumang land network? Creative accounting. Napahawak si Marco sa likod ng silya sa tapat ng mesa, mahigpit, halatang pinipigilan ang sarili. Ang perang iyon ay para panatilihing nakalutang ang mga taong pwedeng magpalubog sa inyo.
Kasama na roon si Mayor. Kasama na roon ang lahat ng may hawak sa lumang utang. Sa sandaling iyon, may kakaibang lungkot na sumagi kay Liza, mabilis pero matalim. Hindi para sa sarili lang, kundi para sa katotohanang malinaw na may bahagi ng lalaking ito na naniwalang siya ang kailangang maging madumi para masecure ang lugar niya sa sistemang matagal ng bulok. Ngunit hindi sapat ang lungkot para palitan ang galit. Kung totoo iyan, sabi niya, mas lalo mong pinatunayan na hindi ka dapat nagdesisyon para sa akin. O para sa kumpanya. At ano ang gagawin mo? Ilalantad mo lahat, pati ang tatay mo. Tumama iyon, pero hindi na siya uurong. Kung kinakailangan, kaya mo, tanong ni Marco, at sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi niya mabasa kung pangaasar iyon o totoong pag-uusisa. Kaya mong sirain ang alaala niya. Ang tingin ng nanay mo sa kanya. Ang tingin ng board sa pamilya ninyo. Huminga siya ng mabagal. Hindi ako ang Samira. Umangat ang baba niya. Kayo ang gumawa. Ako ang hindi na magtatakip. Nakatitig lang si Marco sa kanya, at sa titig na iyon, may sandaling sumilip ang dating pamilyar na lalaki iyong marunong makinig sa kanya kapag hindi siya makatulog, iyong nagsasabing siya lang ang taong hindi natatakot sa talino niya. Saglit lang iyon. Pagkatapos ay pinalitan na naman ng kalkuladong lamig. Hindi ka mananalo rito ng buo. Hindi naman iyon ang target ko. Ano, kung gayon? Tinignan niya siya ng diretso. Na hindi na kayo makinabang sa katahimikan ko. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok si Evelyn, huminto nang makita si Marco, saka mabilis na nagdesisyon na huwag umatras. Ma'am, nakuha ko na po ang server logs at may ilang file access kagabi mula sa external counsel credentials. Also lumingon siya kay Marco, saka bumalik kay Liza. Nasa lobby po si Attorney Mina Salcedo. Pasok mo siya, sabi ni Liza nang hindi inaalis ang tingin kay Marco. Sa unang pagkakataon, talagang nakita niya ang pangamba sa mukha nito. Hindi malaki, hindi dramatiko, pero naroon sa bahagyang pagkipot ng mata at pagtigas ng bibig. Nagdadala ka na ng abogado. Mas maaga ko dapat ginawa. Dumating si Mina makalipas ang ilang segundo, nakasot na parang wala itong puyat kahit halatang tinawag mula sa maagang umaga. Pagpasok pa lang nito, agad na nag-iba ang hangin sa kwarto. Hindi dahil maingay siya kundi dahil marunong siyang maglagay ng malinaw na guhit. Tiningnan niya si Marco, pagkatapos si Liza, pagkatapos ang mga papel sa mesa. Magandang umaga, sabi niya. Depende kung kanino, malamig na sagot ni Marco. Hindi na siya pinansin ni Mina. Lumapit ito sa mesa ni Liza at inilapag ang isang slim folder. Prepared notices. 1 for preservation of records. 1 for emergency special board session. 1 for notice to external auditor. Hindi pa ito isinusumite. Ikaw ang magdedesisyon kung kailan. Napalunok si Marco. Liza, huwag kang padalos-dalos. Interesting, sabi ni Mina, saka humarap sa kanya. Mula sa nabasa ko sa preliminary materials, ang padalos-dalos dito ay iyong gumamit ng kumpanya bilang shock absorber ng pribadong katiwalian. Wala ka sa kwento, sabi ni Marco. Mali, tugon ni Mina. Sa sandaling humingi ng counsel ang kliyente ko, parte na ako ng problema mo. Naramdaman ni Liza ang kakaibang katatagan sa presensya ng kaibigan. Hindi nito binura ang sakit, pero binigyan nito ng istruktura ang kaguluhan. Marco, sabi niya, mas kalmado na ngayon, may dalawang option ka sa akin. Una, aalis ka sa opisina ko ngayon at hihintayin ang formal notice. Pangalawa, mananatili ka rito at magsisimula tayong mag-record ng statement mo with counsel present. Napailing si Marco, dahan-dahan. Talagang ito ang pinili mo. Ikaw ang unang pumili, sagot niya. Ilang segundo pa siyang tinitigan ni Marco, saka ibinuga ang hininga at umurong. Hindi mo alam ang susunod na babangga sa'yo. Mas kilala ko na ngayon ang banggaan kaysa sa kasinungalingan. Humawak ito sa doorknob, tumigil, at hindi lumingon ng magsalita. Bantayan mo ang nanay mo. Hindi lahat ng gustong tumulong ay kakampi. Pagkaalis niya, tila sakalang bumalik ang tunog ng aircon sa kwarto. Parang ang mismong opisina ay kanina pa nakikihinga ayon sa tibok ng argumento nila. Dahan-daang umupo si Liza. Naramdaman niya ang panginginig sa mga tuhod na matagal niyang ipinagkaila sa sarili. Naupo rin si Mina sa tapat at agad binuksan ang folder. We move now, sabi nito. But carefully. May warning siya tungkol kay Mama, sabi ni Liza.
At may unknown number na nagsabing ingatan ko siya. Tumango si Mina. Then that becomes parallel priority. Paulo, lumapit ang kapatid niyang kanina patahimik sa gilid, pero halata ang kumukulong galit. Oo, ikaw ang sasama kay Liza sa bahay ng nanay ninyo. 2 sasakyan. Walang solo movement. Evelyn, stay with records. Duplicate everything. Use off-site transfer. At kapag may sumubok mag-access sa office files, tawagan mo kami. Tumango si Evelyn, mapatle pero matatag. Sa loob ng sumunod na 30 minuto, naging sunod-sunod ang galaw. Pinirmahan ni Liza ang preservation order. Inihanda ni Mina ang notice para sa special board session mamayang hapon. Hindi pa niya isinusumite ang auditor notice, ngunit naroon na iyon, naghihintay na parang hatol na wala pang petsa. Habang nagsusulat siya ng pirma, bigla niyang napansin kung gaano karaming taon niyang ginamit ang parehong pirma para protektahan ang kumpanyang ito, at ngayon ay maaari rin itong maging simula ng pagkakapilis nito. Sa sasakyan papunta sa bahay ng ina nila sa Dasmariñas Village, mas mabigat ang katahimikan kaysa sa biyahe mula San Rafael. Si Paulo ang nagmamaneho ngayon. Sa likod, si Mina ay may kausap sa telepono, marahil ay isa pang kasamahan sa firm, habang si Liza naman ay nakatingin lang sa mga punong dahan-daang nagdaraan sa bintana. Naalala niya ang bahay na pupuntahan nila, ang tahimik na malaking bahay na pinili ng ina niya pagkatapos mamatay ang ama nila, kung saan lahat ay maayos, malinis, at laging may sariwang bulaklak sa foyer na parang may paninindigang pwedeng isalba ng kaayusan ang anumang kabulukan. Hindi niya alam kung ano ang mas kinatatakutan niya, na wala talagang alam ang ina niya, o na alam nito ang lahat at piniling tumahimik. Pagdating nila sa tapat ng bahay, may isa pang sasakyan na nakaparada sa loob ng gate. Pamilyar, si Marco. Pambihira, mahinang mura ni Paulo. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Pagbukas pa lang ng gate, mabilis silang pumasok. Sa foyer, sinalubong sila ng matandang kasambahay na halatang balisa. Ma'am Liza, nandito po si Sir Marco. Kausap po si Madam sa sunroom. Hindi na siya naghubad ng sapatos ng maayos. Dumiretso siya sa pasilyo, naririnig ang sariling tibok sa tainga. Pagbukas niya sa glass door ng sunroom, bumungad sa kanya ang ina niyang si Elisa, tuwid pa rin ang likod kahit nakaupo, may tasang tsaa sa mesa, at sa harap nito si Marco na nakahilig ng bahagya, parang mahinahong nagpapaliwanag. Pareho silang napalingon. Sa loob ng ilang segundo, tila tumigil ang oras sa pagitan ng 3 taong magkakaibang paraan ang paghawak sa katahimikan. Si Elisa ang unang nagsalita. Ano itong ugali na basta-basta kang sumusugod? Napatingin si Liza sa ina, at doon niya nakita. Hindi lang gulat, hindi inosenteng pagtataka, may pagod na pagkilala sa likod ng mga mata nito, na para bang matagal na nitong alam na darating ang araw na ito at umaasa lang na hindi sa ganitong anyo. Mas magandang tanong, ma, sabi ni Liza, dahan-daang lumapit, ano ang sinasabi ng asawa ko sa'yo bago ako dumating? Elisa did not answer right away. Instead, she placed the teacup down with deliberate care, as if the porcelain mattered more than the collapse happening around her. The tiny click of cup against saucer sounded unnaturally loud in the sunroom. The late morning light filtering through the glass ceiling fell across her face, exposing every fine line at the corner of her eyes, every faint shadow of nights she must have spent awake in years Liza had mistaken for ordinary grief. Marco straightened from his chair, but he did not move away from Elisa. That, more than anything, made something cold settle harder inside Liza. He had come here not like a husband trying to fix a marriage. He had come like a negotiator visiting a surviving signatory. Paulo stepped in behind Liza, shoulders stiff, while Mina remained by the doorway, quiet and observant, already measuring what kind of statement this room might produce if pushed the right way. Sinasabi ko sa nanay mo, Marco began, his voice smooth again, na may paraan para hindi ito lumaki. Tumahimik ka, sabi ni Paulo, halos gumapang ang galit sa bawat pantig. Ngunit si Elisa ang nagsalita, mababa at tuyo ang tono. Hayaan mo siyang magsalita, tapos na ang panahon ng kalahating impormasyon. Napatingin si Liza sa ina niya. Wala na ang sosyal na lamig nito na sanay niyang binabasa bilang disiplina. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng halatang pagod ng maging pader ng bahay na ito. So totoo, sabi ni Liza, halos hindi niya namalayang na isatinig na niya ang hinuha. May alam ka.
Hindi agad tumingin si Elisa sa kanya. Sa halip ay pinagmasdan muna nito ang hardin sa labas, ang mga halamang maingat na pinutulan, ang fountain na mahinang umaagos na para bang hindi nito alintana ang mga pamilyang nadudurog sa loob ng malalaking bahay. May alam ako noon, sagot nito sa wakas. At may mga bagay na pinili kong huwag nang alamin pagkatapos. Anong ibig sabihin nun? Tanong ni Liza, mas matalim na. Dahan-daang humarap si Elisa. Ibig sabihin, hindi ako bulag. Pero pagod na ako noon sa pagtatakip sa mga desisyon ng tatay mo. Noong una, akala ko mga kompromisong pang-negosyo lang. Mga bagay na ginagawa ng lahat para manatiling nakatayo. Hanggang sa nakita ko ang isang draft. Isang draft na dapat hindi ko nakita. At doon ko naintindihan na hindi na simpleng kompromiso ang tawag doon. Bakit wala kang sinabi sa amin? Sabat ni Paulo. Dahil mga bata pa kayo, mabilis na sagot ni Elisa, at may unang punit sa kontroladong tinig niya. At dahil naniwala akong mapuputol iyon nang mamatay ang lola ninyo at umatras ang tatay ninyo sa final transfer. Akala ko sapat na ang kahihiyan para tumigil siya. Nagkamali ako. Lumingon si Liza kay Marco. Kaya ka pumunta rito, dahil alam mong alam niya. Pumunta ako rito dahil siya lang ang may natitirang sense sa pamilyang ito, sagot ni Marco. Napatawa si Liza, ngunit ang tawa niya ay maikli at pagod. Sense. Ang tawag mo sa paniniklop ay sense. Tumayo si Elisa. Hindi siya sumigaw, ngunit sa una pa lang niyang paghakbang ay napatahimik ang lahat. Hindi lahat ng hindi sumisigaw ay naniniklop, Liza. Tumama iyon, at pansamantala siyang natahimik. Lumapit si Elisa sa console table sa gilid ng sunroom, binuksan ang drawer, at naglabas ng isang maliit na susi. Tiningnan niya iyon sandali bago iniabot kay Liza. May safety deposit box ako sa bangko. Akala ko dadalhin ko ito sa hukay. Hindi dahil gusto kong protektahan ang tatay mo, kundi dahil ayoko nang maranasan ninyong dalawa ang bigat ng buhay naming mag-asawa. Kinuha ni Liza ang susi, mabigat iyon sa palad kahit maliit. Anong laman? Mga sulat, isang audio cassette na ipinarecord ng tatay mo noong mga huling buwan niya. At ilang resibo na hindi niya naisama sa mga sinunog niya. Namilog ang mga mata ni Paulo. Sinunog. Napapikit si Elisa, saka tumango. Oo, maraming gabi noong huli niyang taon na sinusunog niya ang sarili niyang anino sa likod bahay. Pero may mga bagay na hindi niya kayang ubusin. May mga bagay na itinabi niya dahil duwag siya, at may mga bagay na itinabi ko dahil duwag din ako. Ang huling pag-amin na iyon ang pinakamasakit marinig. Hindi dahil sa drama nito, kundi dahil sa payak na pagkakasabi. Walang pagtatanggol, walang eleganteng palusot. Isa lamang matandang pagod na katotohanan. Ma, sabi ni Liza, mahina ngayon, alam mo ba ang ginagawa ni Marco? Saglit na lumipat ang tingin ni Elisa kay Marco. May lungkot doon, ngunit hindi pagtatanggol. Hindi lahat, pero alam kong may binubuhay siyang hindi dapat binuhay. At kaya mo pa siyang patuloyin dito. Pinatuloy ko siya, sabi ni Elisa, dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya niyang sabihin kapag akala niya ako ang huling maaring kumbinsihin. Napatingin si Marco kay Elisa, at sa unang pagkakataon ay tila nawala ang kontrol na pilit nitong pinapakita. Tita Elisa, hindi ganito ang usapan natin. Huwag mo akong tawaging tita, malamig na sabi ni Elisa. Nawala ang karapatan mo noong ginamit mo ang tiwala ng anak ko para ipagpatuloy ang mga dumi ng mga lalaking nauna sayo. Naging tahimik si Marco. Tahimik, pero hindi wasak. Nakita iyon ni Liza. At doon niya lalong naintindihan na ang lalaking ito ay hindi basta-basta babagsak sa pagod o hiya. Kapag itinulak, gagawa ito ng paraan. Kapag nasukol, kakagat. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya itong tapusin sa lugar na may liwanag at record, hindi sa loob ng pamilyang sanay sa mga pabulong na kasunduan. We're done here, sabi ni Mina mula sa pinto, kalmado ang boses ngunit malinaw ang direksyon. Mrs. Villanueva, with your consent, I want this meeting documented from this point forward. Kung may hawak kayong material evidence, secure natin. Kung may gustong sabihin si Mr. Marco Reyes, dapat malinaw kung nagsasalita siya bilang spouse, officer, or adverse party. Napangiwi si Marco, hindi ka pwedeng magdikta sa bahay na ito. Mali ka na naman, sagot ni Mina. Ang pwedeng magdikta rito ay ang batas sa oras na may active concealment at breach of fiduciary duty.
At kung sabihin kong pare-pareho kaming lulubog, then you just admitted motive to obstruct, sabi ni Mina. Sumikip ang panga ni Marco. Tumingin siya kay Liza, hindi na may lamang, hindi na may pakiusap, kundi may malamig na pagsukat. Kaya mo ba talaga ito? Hindi ko na kailangang maging handa para sa bawat sakit bago ako gumalaw, sagot niya. Sapat nang alam kong tama ang direksyon. Nilinggan ni Marco si Elisa. Kapag naglabas kayo, hindi na lang kumpanya ang masisira. Pati alaala ninyo sa asawa at ama ninyo. Matagal nang sira iyon, mahinang sabi ni Elisa, at iyon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang moral leverage ni Marco sa loob ng silid. Walang nagsalita sa sumunod na ilang segundo. Narinig ni Liza ang mahinang tubig sa fountain sa labas, ang bahagyang sipol ng air conditioning vent, ang mabilis na paghinga ni Paulo na pilit pinapakalma ang sarili. Pakiramdam niya ay nasa gilid sila ng isang tuluyang pagguho, ngunit kakaiba, dahil sa unang pagkakataon hindi na siya ang nag-iisang nakatayo sa gilid. Marco, sabi niya, at ang paggamit niya sa pangalan nito nang walang anumang lamang ay parang pagsasara ng isang pintong matagal nang nakaawang, mamayang 2:00, may emergency board session. Mabibigay sa'yo ang notice within the hour. Huwag kang mawawala, at kung hindi ako pumunta, then we proceed without you. At ang media, hindi pa media ang una kong iniisip. Sinungaling ka, ngumiti siya ng bahagya, pagod ngunit totoo. Hindi, ngayon ko palang nararanasang hindi unahin ang hitsura. Umalis si Marco nang walang palem. Pagdaan nito sa tabi ni Liza, naamoy niya ang cologne na minsang naging pamilyar niyang pahinga sa gabi, at muntik siyang manghina sa sama ng alaala. Ngunit hindi siya gumalaw, hindi siya tumingin pabalik. Pagkasara ng pinto, napalubog si Paulo sa sofa at napahagod sa mukha. Tangina, bulong nito, hindi na galit lang kundi pagod na pagod. Si Elisa naman ay tila biglang tumanda ng ilang taon sa loob lamang ng 10 minuto. Umupo itong muli, ngunit ngayon hindi na tuwid ang likod. Lumapit si Liza sa ina, nag-alinlangan sandali, saka umupo sa tapat nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Mahabang katahimikan ang sumunod. Nakatingin lang si Elisa sa mga kamay niya. Manipis na ang balat sa ibabaw, litaw ang mga ugat, ngunit maingat pa rin ang kilos ng isang babaeng matagal na sanay kontrolin ang sarili kahit sa gitna ng kahihiyan. Dahil ikaw ang kamukha ng tatay mo kapag may gustong ayusin, sagot nito sa huli. At natakot ako na kapag ibinigay ko sa iyo ang buong katotohanan ng maaga, baka ubusin ka rin ng parehong apoy na umubos sa kanya. Magkaiba kayo ng moralidad, pero pareho kayong hindi marunong umurong. Tumitig si Liza sa ina niya. Maraming beses sa buhay niya naisip na hindi siya tunay na nakita nito, na para lang siyang extension ng apelyido nila, isa pang piyesang dapat maging presentable. Ngunit sa mga salitang iyon, narinig niya ang isa pang posibilidad, na matagal pala siyang nakikita, at dahil doon lalo siyang kinatakutan. Hindi nito binura ang galit niya, ngunit binigyan nito ng mas komplikadong hugis ang katahimikan ng kanilang bahay. May kasama akong dadalhin sa bangko, sabi ni Mina. Kailangan makuha ang laman ng box bago board session. Tumango si Elisa. Sasama ako. Hindi na kailangan, ma, sabi ni Paulo. Umiling si Elisa. Kailangan. Matagal na akong wala sa eksenang ito. Panahon nang hindi na ako sa likod nagtatago. Pagdating nila sa bangko, parang ibang uri ng entablado ang bumungad kay Liza. Malinis, tahimik, malamig, at panang etiquette ang klase ng lugar kung saan itinatago ng mayayaman ang pinakamaruruming bagay ng nakabalot sa velvet at discretion. Habang nilalakad nila ang makintab na sahig, katabi si Elisa at Mina, ramdam ni Liza ang mga tinging palihim ng staff na kilala ang pangalan nila ngunit walang ideya sa bigat ng laman ng maliit na susi sa kanyang palad. Sa private room para sa deposit boxes, mismong si Elisa ang nagbukas ng kahon kasama ng officer. Sa loob ay may ilang alahas, isang rosaryong perlas, 3 selyadong sobre, at isang plastic case na may lumang cassette tape. Nang makita yun ni Liza, parang may humigpit sa lalamunan niya. Totoo, may literal na boses na nakaimbak, naghihintay ng mga taong hindi kailanman dapat nakarinig nito. Kinuha ni Mina ang inventory at sinigurong may witness notation bago nila isinara ang proseso. Sa kotse pabalik sa opisina, walang gustong magsalita. Nakahawak lang si Elisa sa handbag niya na parang rosaryo ring hindi niya mabitawan. Si Liza naman ay hawak ang plastic case ng tape sa condongan.
Naisip niya kung ano ang pakiramdam na marinig ang ama niya na hindi bilang alaala, hindi bilang kwento ng iba, kundi bilang tao mismo na posibleng humihingi ng tawad, o mas masahol, nagpapaliwanag pa rin. Pagsapit ng tanghali, nasa boardroom na sila. Naroon ang karamihan ng directors, ang ilan ay halatang nagulat sa agarang notice, ang iba na may kutob ng may mabigat na dahilan. Ang mahabang mesa, ang water glasses, ang projection screen, ang leather chairs, lahat ng bagay ay pamilyar kay Liza, ngunit ngayon tila isa na iyong hukuman na mas mapanganib pa sa korte dahil ang parusa rito ay hindi lang legal kundi panghabang buhay na reputasyon. Pumasok si Marco makalipas ang ilang minuto, kasama si Attorney Rojas. Nang makita ni Liza si Rojas, ramdam niyang lumiit lalo ang silid. Ang lalaking iyon ay may mukha ng taong laging mukhang maayos kahit alam mong marunong magdulas sa pagitan ng mga butas ng batas. Wala si Vergara, ngunit hindi na kailangan ng presensya nito para maramdaman ang impluwensya niya. Umupo si Liza sa dulo ng mesa bilang presiding officer for the special session, pansamantala at procedural, ngunit sapat na para hawak niya ang unang direksyon ng araw. Sa kaliwa niya si Mina. Sa likod, tahimik si Paulo at si Elisa na hindi sanay sa ganitong formal na corporate arena ngunit piniling manatili bilang saksi sa sariling katahimikan. This emergency board session is called to address potential financial misconduct, concealment of material records, and conflicts involving executive authority, sabi ni Liza, malinaw ang boses kahit ramdam niya ang kabog ng dugo sa leeg. Habang nagsasalita siya, pinapanood niya ang mga mukha sa paligid, gulat, pag-aalangan, depensa, kaba. Ang ilang directors ay matagal ng kaibigan ng ama niya. Ang iba ay profesional lang. Lahat ngayon ay kailangang pumili kung tao ba o institusyon ang paglilingkuran nila. Isa-isang inilatag ni Liza ang timeline. Hindi lahat, hindi pa buong nakaraan. Ang inilatag niya muna ay ang current shell structures, unauthorized transfers, irregular approvals, external counsel access, at ang koneksyon ng mga ito sa dormant land entities. Naramdaman niya ang pagbigat ng silid sa bawat slide, sa bawat ledger excerpt, sa bawat login record. Nang magsalita si Marco upang tumutol, pinutol siya ng chair protocol. Nang magsalita si Rojas tungkol sa privilege at confidentiality, sinalubong siya ni Mina ng tumpak na mga termino hinggil sa fraud exception at corporate harm. Hindi ito sumabog sa sigawan. Mas nakakatakot dahil formal. Dahil bawat tanong ay parang scalpel, hindi martilyo. Sa gitna ng presentasyon, dumating ang pinakadelikadong sandali. Hawak ni Liza ang sobre mula sa deposit box. Alam niyang kapag inilabas niya ang sulat at lalo na ang tape, wala nang pag-urong. Hindi na lang ito tungkol sa current wrongdoing. Papasok na ang anino ng ama niya sa silid na ito. Tumigil siya sandali, naramdaman ang tingin ng lahat. Naalala niya ang sabi ni Mina, ihiwalay ang patay sa buhay. Ngunit may mga pagkakataong hindi mo mapuputol ang ugat nang hindi hinuhukay ang pinagmulan. There is additional legacy material, sabi niya, dahan-dahan. I did not want to present this. But withholding it would distort the structure of what allowed this misconduct to continue. Sa peripheral vision niya, nakita niya ang pagyuko ni Elisa, ang pagsara ng mga mata ni Paulo, ang paninigas ni Marco. These materials indicate that the current scheme may have been built on an older concealed arrangement involving the San Rafael property. Nag-ingay ang boardroom. May humigop ng hangin. May nagbulungan. May isang matandang director na napapikit na para bang may matagal na itong pinaghihinalaan ngunit ayaw paniwalaan. Hindi agad binuksan ni Liza ang tape. Sa halip, inilatag niya ang sulat at annexed receipts, pinadaan sa independent copies under counsel supervision. Narinig niya ang sariling boses na tila nanggagaling sa isang lugar sa loob niya na mas malamig kaysa sa nasaktan na asawa, mas matatag kaysa sa takot na anak. Habang binabasa niya ang mga linyang umamin sa kompromiso at sa tangkang pagtatakip, hindi siya umiyak. Ngunit sa bawat pagbigkas sa kabulukan ng ama niya, may bahagi sa loob niya na tahimik na nababasag. Hindi memorya ang nasa Ira, mas masahol. Ang karapatang balikan ng ilang alaala ng walang duda. Sa huli, pagkatapos ng halos 2 oras ng argumento, objections, at masakit na pagtatanong, bumoto ang board para sa immediate administrative suspension ni Marco, outside forensic audit, preservation and turnover of all relevant files, at special independent investigation committee. Hindi unanimous.
At iyon ang lalong totoo sa buhay. May ilan pa ring gustong i-minimize. May ilan pa ring gustong ayusin ng tahimik. Ngunit sapat ang boto. Sapat para magsimula ang pagkalis. Hindi pa tapos. Hindi pa hustisya. Simula pa lang ng mahabang legal at pampublikong digmaan. Ngunit may isang bagay nang hindi mababawi, nawala na ang lumang anyo ng kanilang katahimikan. Pagkatapos ng session, isa-isang nagsiyalisan ang directors. Ang ilan ay hindi makatingin kay Liza. Ang ilan ay pinisilang balikat niya sa paraang hindi niya alam kung pakikiramay ba o pagdistansya. Si Marco ay nanatiling nakaupo sandali, para bang hindi pa niya lubos tanggap na naputol na ang kakayahan niyang magsalita bilang sentro. Nang tuluyan siyang tumayo, wala na ang dati niyang kumpiyansa. Ngunit hindi rin siya wasak. Tiningnan niya si Liza mula sa kabilang dulo ng mesa. Happy now. Napatingin si Liza sa nagkakalat na mga papel, sa inuming hindi na ginalaw, sa upuang kaninang may mga taong akala nila kontrolado nila ang kasaysayan. Hindi, sabi niya ng totoo. Pero gising na ako. Umalis si Marco na may kasamang counsel, at sa pagsara ng pinto, parang may huling piraso ng kanilang pagsasama na tuluyang nalaglag sa sahig na wala nang kukuha. Naiwan si Liza sa boardroom kasama sina Elisa, Paolo, at Mina. Walang nagdiwang, walang huminga ng maluwag. Sa halip ay may mabigat na uri ng katahimikan na dumarating lang kapag may nasagip kang institusyon pero may namatay namang ilusyon. Lumapit si Elisa sa kanya, dahan-dahan, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon ay siya ang unang yamakap. Hindi iyon mahigpit, hindi rin mahaba, ngunit totoo. Naramdaman ni Liza ang bahagyang panginginig sa balikat ng ina niya at doon na niya halos gustong bumigay. Pasensya ka na, mahina nitong sabi. Hindi ko kayo nailayo. Pumikit si Liza at pumikit ding parang bata sa isang yakap na huli nang dumating. Hindi mo rin kami tuluyang iniwan, sagot niya, bagaman alam niyang hindi nito binubura ang mga taong tahimik dahil sa takot, ni ang mga taong nasaktan dahil sa pananahimik na iyon. Sa labas ng gusali, naghihintay na ang mga susunod na gulo auditors, legal notices, posibleng media leaks, politikal na ganti, at ang mahabang proseso ng paghihiwalay sa lalaking minsan niyang minahal. Sa loob naman niya, alam niyang hindi na maibabalik ang dating anyo ng ama niyang minahal din niya sa sarili niyang paraan. Ngunit habang nakatayo siya sa gitna ng boardroom na unti-unting nalulubog sa liwanag ng hapon, naunawaan niyang may mga pamilya talagang hindi nailigtas ng buo. May mga apelyidong kailangang mabasag para ang mga susunod na may magdala nito ay hindi na maglakad sa parehong kasinungalingan. At sa araw na iyon, ang nailigtas niya ay hindi kapayapaan, hindi pag-ibig, at hindi malinis na alaala, kundi ang karapatang huwag ng mabuhay sa loob ng isang magandang pangalan na may nakatagong bangkay sa pundasyon.